KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 961 hanggang 970. Ika-97 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela Kabanata 961. Striking of the Ghost Refining Sect Young Lord. Pagkaraan ng isang segundo, ang mga Grand Elder ng Ghost Refining Sect ay sunod-sunod ding lumitaw, magalang na lumuhad sa harapan ng kanilang Sect Master habang sinasalubong nila ang kanyang pagbabalik. Ang tingin ng Ghost Refining Sect Master ay dumaan sa grupo ng mga tao, nagtanong, nasaan ang Young Lord? Sa pagtugon sa Sect Master, pumunta ang Young Lord para mag-cultivate sa Spiritual Pond Palace, dapat ko bang puntahan at ipaalam sa kanya na bumalik na ang Sect Master? Nagtanong ang Infernal Ghost Messenger. Dahil ang Young Lord ay naglilinang sa Spiritual Pond Palace, hindi na siya kailangang abalahin. Pagkatapos bumalik mula sa dagat ng impyerno sa pagkakataong ito, natukoy ko na ang lokasyon ng Devil King Palace. Gayunpaman, kung wala ang angkan ng Diablo, pansamantalang walang paraan para mabuksan natin ito. Ang boses ng Ghost Refining Sect Master ay naging solemna, alam mo ba kung nasaan ang Devil Bead? Ayon sa impormasyong nakolekta namin, mayroong 70% pagkakataon na ang Devil Bead ay nahulog sa kamay ni Huang Xiaolong. Nagpatuloy ang Infernal Ghost Messenger, narito si Huang Xiaolong sa Path to Hell, kaya lang hindi namin siya mahanap. Ang Ghost Refining Sect Master ay naging mas solemna, gamitin ang lahat ng paraan na kinakailangan, ang Huang Xiaolong na ito ay dapat matagpuan. Dapat kong makuha ang Devil Bead na iyon, mayroong isang bagay na mahalaga sa akin sa mga kayamanang naiwan ng Devil King. Yes, Sect Master. Pumunta ka at ihanda mong mabuti ang succession ceremony. Ipaalam sa akin kapag lumabas ang Young Lord mula sa Spiritual Pond Palace. Ang mga kasalukuyang miyembro ng mas mataas na echelon ng Ghost Refining Sect ay magalang na sumunod at umatras. Tiricit Asterisk S. Sa loob ng Spiritual Pond Palace, ang Ghost God na sumusugod kay Huang Xiaolong ay napaatras ng kanyang Earthen Buddha Palm Strike na bumagsak sa isa sa mga pader ng palasyo. Isang matunog na boom ang yumanig sa bulwagan. Sa ilalim ng kanyang Earthen Buddha Palm, ang Ghost Chi na umaagos sa paligid ng Ghost God ay umungol ng marahas at isang dagandong ng sakit ang lumabas sa bibig nito. Ang enerhiya ng Budismo ay ang bane ng lahat ng makamulto na nilalang at Diablo. Bagamat ang mga Ghost Gods na pinino ng mga miyembro ng Ghost Refining Sect ay makapangyarihan, laban sa puwersa ng Budismo ni Huang Xiaolong, sila ay masusupol ng pareho. Ikaw, lakas ng Budismo. Ikaw ay mula sa Bodhisattva faction. Ang batang Panginoon ng Ghost Refining Sect ay nabigla. Kung may kapangyarihan sa ibabang kaharian na ang sekta ng Ghost Refining ay may anumang pagkabalisa, ito ay ang Bodhisattva faction. Hindi ibig sabihin na ang Bodhisattva faction ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila, ito ay dahil lamang sa kanilang mga diskarte sa paglilinang. Ang mga pamamaraan ng paglilinang ng Bodhisattva faction ay nagbunga ng enerhiya ng Budismo. Lalo na pagkatapos na ay condensed ang kanilang pagkadyos, ang isang cultivator's God Force ay maglalaman ng Buddhism energy na nagawang sugpuin ang mga diskarte ng kanilang Ghost Refining Sect sa isang malupit na antas. Si Huang Xiaolong ay nanatiling walang pakialam at tahimik. Sa isang kisap mata, isinagawa niya ang parehong Earthen Buddha Palm, ngunit sa pagkakataong ito ay nakatutok ito sa batang Panginoon mismo. Ang Ghost Refining Sect Young Lord ay nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, bumalik ang kanyang kalmado. Isang malupit na kinang ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay sumisigaw, Blood Prison, 10,000 Ghosts Palm. Isang makamulto na palad ang sumalungat sa hampas ng palad ni Huang Xiaolong, na naging sanhi ng pagputok ng pulang ilaw ng dugo sa bulwagan, nalunod sa dagat ng umuugong na Ghost Chi. Dumami ang masasamang tili ng mga multo na para bang sila ay ipinanganak mula sa kulungan ng dugo mismo. Ang mga kasuklam-suklam na maltong ito ay bumuo ng isang higanteng itim na palad na may sinaunang karakter para sa malto, sa gitna nito, na naglalabas ng malawak, napakalaki, at nakakatakot na enerhiya ng multo. Huang Xiaolong,
kahit na may Buddhism energy ka, nakatadhana kang mamatay sa kamay ko. Ito ang Path to Hell, ang teritoryo ng aking Ghost Refining Sect, malaya kong mamanipula ang Ghost Chi ng kapaligiran. Sa bandang huli, ang iyong lakas ng Budismo ay pipigilan ko. Sumigaw ang Young Lord ng Ghost Refining Sect. Ang Blood Prison 10,000 Ghosts Palm ay bumangga sa Earthen Buddha Palm. Ang mga marahas na shockwave ay lumabas sa lahat ng direksyon. Ang ginintoang liwanag ay tumago sa kalangitan, habang isang madugong liwanag ang nagkulay sa lupa. Ang mga daing ng masasamang multo ay dinadala sa lahat ng direksyon ng magulong shockwaves. Si Huang Xiaolong at ang Young Lord ng Ghost Refining Sect ay parehong puwersahang itinapon pabalik mula sa impact. Ang batang Panginoon ay bumangga sa isang halijing bato na tuluyang nabasag na naging sanhi ng marahas na pag-ugoy ng buong palasyo na tila ba ito ay maaaring gumuho sa susunod na segundo. Ikaw. Imposible, paano ka naging malakas? Ang Ghost Refining Sect Young Lord ay pilit na pinipigilan ang magulong daloy ng dugo sa kanyang katawan, ngunit hindi niya maiwasang tumingin kay Huang Xiaolong nang may pagkabigla at hindi makapaniwala. 5 taon na ang nakararaan, minsan na silang nag-away. Noong panahong iyon, nilalaro niya si Huang Xiaolong na parang fiddle, ngunit ngayon, sa isang palitan, siya ay nahulog sa isang dahado. Ang rurok ng Mid-8th Order High God Realm. Ngunit sa oras na iyon si Huang Xiaolong ay isang peak lamang sa unang bahagi ng 7th Order High God Realm. Habang lumilipis ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, nakita ng Young Lord ang 1,000 braso na lumabas mula sa likod ni Huang Xiaolong. Sabay-sabay na gumalaw ang 1,000 brasong iyon. Bawat braso ay nababalot ng nagniningning na gininto ang ningning habang ang malalaking alon ng enerhiya ng Budismo ay bumaha mula sa kanila. Ang batang Panginoon ng Ghost Refining Sect ay namutla, hindi na nag-alinlangan. Ang kanyang katawan ay lumaki ng ilang beses sa isang mabilis na bilis. Baliw na Diablo ang katawan ng Diyos. Ghost Refining Godly Art. Ang Young Lord ay sumisigaw habang tinatawag ang Ghost Chi sa paligid patungo sa kanya. Sa isang iglap, isang nakakatakot na karagatan ng Ghost Chi ang lumitaw sa paligid niya. Nakatayo sa gitna ng matataas na alon ng Ghost Chi, ang batang Panginoon ng Ghost Refining Sect ay tila ang hindi maikakailang pinakamataas na pinuno ng Underworld, ang hari sa gitna ng mga Ghost King. Kasunod nito, lumawak ang pulang ilaw ng dugo sa paligid niya, naging mas matingkad, sama-sama sa rush ng Ghost Chi at nagiging maraming Ghost God. Ang Ghost God na pinalaki niya ay biglang lumitaw sa likuran niya, pinagsama sa isang katawan kasama ang batang Panginoon. Parehong Huang Xiaolong at ang Ghost Refining Sect Young Lord ay sabay na umatake. Sa isang segundo, 1,000 Earthen Buddha Palm ang tumama. Punong-puno ng kalangitan ang nakakabulag na gininto ang Buddha Luminance at mga silhouette ng iba't ibang Buddha. Sunod-sunod na kumulog sa hangin ang mga tunog na sagupaan. Sa isang punto, ang Spiritual Pond Palace ay hindi na makayanan ang mabagsik na mapangwasak na kapangyarihan na sumasabog sa mga piraso. Pagkatapos ng hindi mabilang na palitan, ang batang Panginoon ng Ghost Refining Sect ay bumagsak ng paurong sa hangin na may dugong bumulwak mula sa kanyang bibig, samantalang si Huang Xiaolong ay paulit-ulit na sumuray-suray ng ilang daang li bago nabawi ang kanyang balanse. Ikaw. Ang batang Panginoon ng Ghost Refining Sect ay mahigpit na pinandilatan si Huang Xiaolong, ngunit sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig para magsalita, bumulwak ang dugo sa kanyang lalamunan, na nagkulayan ng translucent ice-filled red. Hindi nagaksaya ng oras si Huang Xiaolong sa mga salita. Sa isang kisap mata, nakarating na siya sa harapan ng batang Panginoon, isang kamao ang lumilipad sa kanyang mukha. Bagamat pinutol ng God-restricting golden silk thread rope ang Spiritual Pond Palace at ang paligid nito mula sa labas ng mundo upang hindi makita ng iba ang kaguluhan, anumang bagay ay maaaring mangyari. Kinailangan ni Huang Xiaolong na mapailalim sa kanyang kontrol ang Ghost Refining Sect Young Lord sa pinakamaikling panahon na posible. Nang makitang lumaki ang kamao sa kanyang paningin, ang Young Lord ng Ghost Refining Sect ay biglang tumalikod at kumari pa ng takbo, sumuko sa pakikipaglaban kay Huang Xiaolong. Ang ideya ng pagtakas ay umusbong sa kanyang isipan.
Gayunpaman, bahagya pa siyang nakakalipad ng malayo ang isang gintong liwanag na kumislap sa kanyang mga mata nang bumangga siya sa isang hindi nakikitang energy barrier na naging dahilan upang siya ay tumalbog pabalik. Sa oras na ito, dumating sa likuran niya ang nakapatay na suntok ni Huang Xiaolong. Nang maramdaman ang malaking panganib, pilit na iniikot ng batang Panginoon ang kanyang katawan sa hangin, gustong humarap gamit ang isang palad, ngunit huli na siya ng isang hakbang. Ang suntok ni Huang Xiaolong ay tumama sa kanyang likod na nagpalipad sa kanya sa kabilang direksyon. Mayroon na ngayong malalim at madugong butas sa likod ng Young Lord ng Ghost Refining Sect. Gusto mong tumakbo? Nalok ko na ang nakapalibot na 10,000 li gamit ang God-restricting Golden Silk Thread Rope. Kaya naman, kahit anong mangyari dito, walang alam ang mga tao sa labas. Humisi si Huang Xiaolong. Ang Young Lord ng Ghost Refining Sect ay biglang humagalpak ng tawa. Huang Xiaolong, ang aking kamatayan ay magpapaalala sa buong Ghost Refining Sect. Sa oras na iyon, hindi ka pa rin makakaalis dito ng buhay. Si Huang Xiaolong ay gumawa ng mapanuksong ingay at tumingin sa kanya ng may paghamak. Sino ang nagsabing gusto kitang patayin? Natigilan ng Young Lord ng Ghost Refining Sect, isang nakakatakot na pakiramdam ang pumipigil sa kanyang puso. Makalipas ang kalahating oras, pinitawan ni Huang Xiaolong ang kanyang pagkakahawak, itinapon ang tuyong katawan ng Young Lord sa yelo sa ibaba bago nagpakawala ng mahabang hininga ng kaiganhawahan. Kawakas, hindi na niya kailangang mag-alala patungkol sa Young Lord. Bukod dito, natuklasan niya kung paano buksan ang treasury ng sekta pati na rin ang paraan upang ligtas na makatawid sa Nightmare Forest. Katulad din sa mga taga-enforcement hall, hindi niya talaga pinatay ang Young Lord na naging dahilan lamang para mahulog siya sa eternal coma. Pinago ni Huang Xiaolong ang kanyang mukha at katawan sa Young Lord at lumipad pabalik sa direksyon ng Ghost Refining City. Hindi rin niya kinolekta ang God-restricting Golden Silk Thread Rope, na patuloy nitong ikinakandado ang paligid ng Spiritual Pond Palace. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 962. Nililinis ang treasury ng Ghost Refining Sect. Palihim na bumalik si Huang Xiaolong sa patio ng Spiriting Demon Gates Ancestor, muling nakipagpulong sa Ascending Moon Old Man at Fan Yuxiao. Dahil binago ni Huang Xiaolong ang kanyang pisikal na anyo ng batang Panginoon ng Ghost Refining Sect, nang makita siya ng matandang lalaki at Fan Yuxiao, natarante silang dalawa hanggang sa bumalik si Huang Xiaolong sa kanyang orihinal na anyo, na naging sanhi ng kanilang dalawa. Para makaramdam ng takot sa wala. Kaagad pagkatapos niyang bumalik, binigyan niya ang dalawang lalaki ng higit sa 100 tumakas na mga anting-anting at mga anting-anting sa komunikasyon. Kung sa tingin nila ay may mali, dapat silang tumakas kaagad sa Ghost Refining Sect gamit ang Escaping Talismans, at makipag-ugnayan sa kanya sa ibang pagkakataon gamit ang Communication Talismans. Sa tamang panahon, aalisin sila ni Huang Xiaolong dito. Bilang pag-iingat, itinatak niya ang paraan ng pag-iwan sa Nightmare Forest sa kanilang isipan. Dahil sa isang nahuling pag-iisip, binigyan din niya ang matanda at si Fan Yuxiao ng ilang bote ng Rank 10 Tribulation Grade Myriad Cure Holy Pills at ilang Divine Armors, pati na rin ang ilang mga babala bago umalis, at muling lumabas ng Ghost Refining City. Ang treasury ng Ghost Refining Sect ay hindi matatagpuan sa loob ng punong tanggapan, ngunit sa bundok sa likod ng lungsod. Wala pang 15 minuto, tumayo si Huang Xiaolong sa harap ng isang bundok na may tuktok na katulad ng dulo ng isang matalim na talam. Ang treasury ng Ghost Refining Sect ay nasa lugar na ito. Ilang sandali matapos lumitaw si Huang Xiaolong sa harap ng tuktok ng bundok, isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa hangin nang lumitaw ang apat na mapuputing buhok na matandang lalaki. Sila ang apat na tagapag-alaga na tagapagtanggol ng kaban ng bayan. Pinabati namin ang batang Panginoon. Lumapit ang apat na matandang lalaki kay Huang Xiaolong, magalang na bumati. Tumango si Huang Xiaolong, pumunta ako para pumili ng isang bagay mula sa treasury. Kayong apat pwede mag-withdraw, I'll call you if there is anything. Oo, batang Panginoon.
Ang apat na tagapag-alaga ay muling sumaludo at tahimik na umalis. Pagkatapos ay gumawa siya ng kakaibang selyo gamit ang kanyang mga kamay at kumaway patungo sa bundok. Kaagad, ang taluktok ng dulo ng talim ay nagbuga ng makinang na liwanag, isang maliit na scale transmission array ang lumitaw sa dalesdes ng bundok. Ang transmission array na ito ay iginuhit gamit ang mga simbolo ng Ghost Talisman na sa wakas ay nakabuo ng isang malaking ghost face na nagbibigay ng nakakatakot na pakiramdam. Ginamit ang array na ito para direktang ilipat sa treasury ng Ghost Refining Sect, ngunit nangangailangan ito ng lihim na paraan para ma-activate ito. Sa isang iglap, si Huang Xiaolong ay nakatayo sa gitna ng transmission array, pagkatapos ay pumitik ng dalawang handsil sa gitna nito. Ang mga mata ng multo ng transmission array ay kumikinang na may itim na liwanag, na naging dahilan upang ang buong array ay magkasunod na manginig at lumiwanag. Nagpatuloy ito ng ilang paghinga bago nagbago ang tanawin sa harap ng Huang Xiaolong. Nakatayo siya ngayon sa itaas ng isang malaking planeta. Ang mga kayamanan ng Ghost Refining Sect ay talagang itinatago sa itaas ng isang malaking planeta. Mahihirapan si Huang Xiaolong na paniwalaan ito kung hindi pa niya alam ang tungkol dito mula sa mga alaala ng Young Lord. Ganun pa man, mahirap hindi mamangha habang nakatingin sa view sa harapan niya. Nasa harapan niya ang iba't ibang hanay ng bundok ng nakasalansan ng mga banal na sandata at mga sandata na umaabot pa kaysa sa nakikita ng mata. Ang lahat ng mga banal na sandata at sandata na ito ay ginawa mula sa mga bihirang ores at bakal mula sa banal na mundo, bawat piraso ay isang kayamanan na ang mga magsasaka sa labas ay pangarap lamang. Bukod dito, may malakas na aura ng mga banal na tabletas na nagmumula sa hindi nakikitang gilid ng mga bulubunduking ito. Kahit na nakuha ni Huang Xiaolong ang Hailstone at Xuanji treasures sa nakaraan, kumpara sa nakikita niya ngayon, ang pagkakaiba ay katulad ng sa pagitan ng isang kubo ng damo at isang engranding palasyo. Kahit 10,000 Hailstone treasures ay hindi maihahambing sa Ghost Refining Sect treasury na ito sa laki at kayamanan. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong para pakalmayan ang nasa sabik niyang puso. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa itaas ng isa sa mga taluktok ng bundok na nakaharap pababa ang kanyang palad, pagkatapos ay sabay-sabay na umikot ang tatlo sa kanyang pinakamataas na Diyos. Sa susunod na segundo, ang buong bundok ng mga banal na sandata ay sinipsip sa lupa. Ang bundok na ito ay hindi bababa sa 20,000 li ang haba at ilang libong zang ang taas. Inilipat niya ang buong bundok sa kanyang spatial ring. Makalipas ang 6 na paghinga, nagkulong si Huang Xiaolong sa isa pang bundok ng mga banal na sandata. Makalipas ang 10 minuto, nawala na siya ng bilang kung gaano karaming mga banal na bundok ng sandata ang kanyang inilipat palayo. Kahit na sa kanyang kahangahangang lakas, pagkatapos ng sunod-sunod na paglipat ng napakaraming kayamanan, siya ay naghahabol ng hininga pagkatapos ng 10 minuto. Sa puntong ito, kuminto lang si Huang Xiaolong at magpahinga. Naghagis siya ng rank 10 Tribulation Grade na Myriad Cure Holy Pill sa kanyang bibig at nagsimulang ayusin ang kanyang paghinga na naging dahilan upang makarecover kaagad ang kanyang pagod na God Force. Nang makitang hindi man lang siya kumikibo sa mahabang kahabaan ng mga bundok, si Huang Xiaolong ay talagang may mapait na ngiti sa kanyang mukha sa sitwasyong ito. Tinong mag-aakala na darating ang araw na mababawasan siya sa pagiging porter. Gayunpaman, ang ganitong uri ng gawaing porter ay hindi madalas dumarating, mas mabuting ipagpatuloy ko ang pagtatrabaho ng husto. Si Huang Xiaolong ay nagsimulang ilipat muli ang mga bundok ng mga banal na sandata. Kawakas, bahagyang makalipas ang 1 oras, natapos ni Huang Xiaolong na ilipat ang lahat ng banal na sandata at tumayo sa simula ng bundok na matataas na tambak ng mga armas. Sa sandaling ito, siya ay labis na natutuwa na hindi niya itinapon ang mga spatial na singsing ng High God Realm Masters na pinatay niya at itinago ang mga ito sa kanya. Kung hindi, siya ay nakaupo sa isang tumpok ng kayamanan na walang paraan upang mailabas ang mga ito. Kahit na maraming beses na niyang pinalawak ang espasyo sa loob ng kanyang Azure Ring, hindi pa rin ito kasya sa napakaraming Divine Armor Mountains. Hindi banggitin ang mga bundok ng mga sandata na mas marami pa kaysa sa mga banal na sandata. Kaya, tumagal ng 2 oras si Huang Xiaolong para ilipat silang lahat.
Susunod, pumunta si Huang Xiaolong sa seksyon ng mga banal na table task. Spring Autumn 100 Life Divine Pellets. Undying God Pills. Ang daming Cure Holy Pills. Nakatingin sa tila walang katapusang kabundukan ng mga divine pellet, maririnig na napalunok si Huang Xiaolong, bawat uri ng mga divine pill na matatagpuan dito ay pinakamataas na grado at mas mataas. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay tribulation grade. Sa isang sulyap, napansin ni Huang Xiaolong ang malaking bilang ng rank 9 at rank 10 tribulation grade divine pellets. Ang ilan sa mga banal na pellet ay kasing taas ng isang tao, na may kulay gintong cyan o purple silver, kahit na esmeralda na ginto. Kahit na sa kanyang kaalaman, hindi talaga mapangalanan ni Huang Xiaolong ang ilan sa mga divine pill na ito. Gayunpaman, mula sa mga mayamang aura na nagmumula sa kanila, maaari silang maging mas mataas na grado kaysa sa myriad cure holy pill. Nakatingin sa tila walang katapusang kabundukan ng mga divine pellet, maririnig na napalunok si Huang Xiaolong, bawat uri ng mga divine pill na matatagpuan dito ay pinakamataas na grado at mas mataas. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay tribulation grade. Sa isang sulyap, napansin ni Huang Xiaolong ang malaking bilang ng rank 9 at rank 10 tribulation grade divine pellets. Ang ilan sa mga banal na pellet ay kasing taas ng isang tao, na may kulay gintong cyan o purple silver, kahit na esmeralda na ginto. Kahit na sa kanyang kaalaman, hindi talaga mapangalanan ni Huang Xiaolong ang ilan sa mga divine pill na ito. Gayunpaman, mula sa mga mayamang aura na nagmumula sa kanila, maaari silang maging mas mataas na grado kaysa sa myriad cure holy pill. Isang pahiwatig ng berde ang kumikislap sa mga mata ni Huang Xiaolong. Kung pinino niya ang lahat ng mga divine pellet na ito, malamang na makapasok siya sa 9th Order High God Realm, tama ba? Ang kanilang mga lola, itong Ghost Refining Sect, gaano katagal silang nag-iimbak para makaipon ng napakaraming divine pellets. Ngunit ngayon, lahat sila ay kanya na. Hindi na nagpatumpik-tampik si Huang Xiaolong. Muling nabuhay ang kanyang God Force nang simulan niyang ilipat ang isang bundok ng myriad cure holy pill sa isang special ring. Upang makatipid ng oras, nagpasya siyang talikuran ang mas mababang baitang Spring Autumn 100 Life Divine Pellets. Gayun din, bahagyang makonsensya si Huang Xiaolong sa kanyang puso kung talagang aalisin niya ang laman ng kaba ng Ghost Refining Sect. Kahit na ano, dapat siyang mag-iwan ng ilang sweets para sa mabait na host. Makalipas ang kalahating araw, inilipat ni Huang Xiaolong ang halos lahat ng Divine Pill Mountains. Habang nagtatrabaho siya ng husto sa treasury, natanggap ng Ghost Refining Sect Master ang ulat ng Infernal Ghost Messenger na nagsasabing lumabas na ang Young Lord sa Spiritual Pawn Palace at ngayon ay nasa treasury. Ang kabang yaman. Ang Ghost Refining Sect Master ay sumimangot, naguguluhan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos sa Infernal Ghost Messenger, maglakbay sa kabang yaman, tingnan kung ano ang nangyayari at sabihin sa batang Panginoon na puntahan ako. Oo, Sect Master. Magalang na kinilala ng Infernal Ghost Messenger at umatras mula sa bulwagan, lumipad patungo sa treasury. Ilang sandali pa, dumating ang Infernal Ghost Messenger sa tuktok ng bundok. Pinabati namin ang Ghost Messenger. Umungad sa kanya ang apat na tagapag-alaga at sumaludo. Mag-ingat kayong lahat dito, pupunta ako sa kabangyaman para kunin ang batang Panginoon. Gusto siyang makita ng Sect Master. Sabi ng Infernal Ghost Messenger sa apat na Guardians. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 963. Pagtakas mula sa sekta ng Ghost Refining. Magalang na sumunod ang apat na tagapag-alaga at umatras sa gilid. Ang Infernal Ghost Messenger ay gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay at ipinadala ito sa tuktok ng bundok. Wala pang isang segundo, muling lumitaw ang Ghost Face Transmission Array sa slope ng bundok. Kasabay nito, sa loob ng treasury, si Huang Xiaolong na tuwang-tuwang gumagalaw ng bundok pagkatapos ng bundok ng mga banal na pellet sa kanyang spatial rings ay biglang huminto. Bago pumasok, nag-iwan siya ng isang hindi nakikitang paghihigpit sa tuktok ng bundok kaya't agad niyang nalaman na may pumasok. Maaaring ito ay ang Infernal Ghost Messenger.
Si Huang Xiaolong ay nakakaramdam na hindi maganda. Maliban sa Ghost Refining Sect Young Lord, tanging ang Sect Master at Infernal Ghost Messenger lang ang nakakaalam ng paraan ng pag-activate ng transmission array. Hindi malamang na ang Sect Master ay pupunta dito para hanapin siya ng personal, ibig sabihin, ito ay ang Infernal Ghost Messenger. Umislap ang mga mata ni Huang Xiaolong, ano ang gagawin ngayon? Dapat ba siyang lumabas ngayon at tanungin kung ano ang gusto ng Infernal Ghost Messenger? O maghintay hanggang sa pumasok siya, pagkatapos ay harapin siya ng isang beses at para sa lahat. Bumaba ang tingin ni Huang Xiaolong sa umaalon na mga taluktok na nakatambak mula sa makukulay na mga Diyos. Matapos ang mga bundok ng mga banal na pellets, ito ang simula ng kumikinang na mga bundok na gawa sa mga Diyos, marami sa kanila. Higit pa rito, karamihan sa mga godhead na ito ay mula sa mga master ng 10th Order High God Realm at mas mataas pa. Ang ilan ay kahit late 10th Order at pinakamataas na late 10th Order High God Realm. Sa tagal ng hindi kilalang millennia, ilang master ng High God Realm ang pinatay ng Ghost Refining Sect para makaipon ng napakaraming godheads. Halos hindi makita ng isa kung saan nagtatapos ang mga bundok. Marahil ang kanilang nagel iligtas na biyaya ay ang malaking bahagi sa kanila ay mga Diyos ng mga miyembro ng angkan ng demonyong hayop. Gayunpaman, maiisip ng isang tao ang nakakagulat na bilang ng mga master na namatay sa mga kamay ng Refining Ghost Sect. Habang ang kanyang tingin ay nakatutok pa rin sa mga bundok ng pagkadyos, isang mabangis na kinangang sumilay sa mga mata ni Huang Xiaolong. Itinago niya ang kanyang sarili sa kawalan, na wala mula sa kabangyaman. Sa kabilang panig, inactivate ng Infernal Ghost Messenger ang transmission array at lumitaw sa itaas ng Treasury Planeta. Gayunpaman, nang makita niya ang walang laman ng mga kahabaan ng lupa, saglit siyang nataranta, lubos na natulala. Ang kanyang banal na kahulugan ay lumipad sa paligid. Siya ba, marahil, lumipat sa maling lugar? Kung hindi, hindi niya maipaliwanag kung saan naglaho ang mga bundok ng mga banal na sandata at sandata. Sa sandaling iyon, habang ang Infernal Ghost Messenger ay tulala, isang malakas na puwersa ang hamhampas sa kanya mula sa likuran. Ang Infernal Ghost Messenger ay bumalik sa kanyang katinoan, ngunit tulad ng gusto niyang umiwas, huli na ang lahat. Ang pag-atake ay bumagsak ng husto sa kanyang likod, na huminto sa kanyang paghinga habang ang isang nakakatakot na puwersang mapangwasak ay dumaan sa kanyang katawan. Ibinagsak ng Infernal Ghost Messenger ang mukha sa lupa sa ibaba, na naging sanhi ng pagyanig nito mula sa impact, pagkatapos ay samuka siya ng dugo. Ilang beses siyang napabuntong hininga bago niya maibalik ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang umaatake. Ikaw, Young Lord. Nang makita ng Infernal Ghost Messenger na ang umatake sa kanya ay ang batang Panginoon ng kanilang sariling sekta, ang kanyang galit ay napalitan ng kalituhan. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang kanyang reaksyon, ipinakita ang 1,000 braso mula sa kanyang likod. Ang ikasampung pagkilos ng Dragon God, Dragon Piercing Through Heaven and Earth. Ang lahat ng libu-libong armas ay hamhampas ng sabay-sabay, na naging sanhi ng pagsipol sa himpapawid ng napakaraming Divine Dragon. Ang mukha ng Infernal Ghost Messenger ay tensyonado at malungkot, mabilis na tumalon palayo habang ang Ghost Chi ay nagmamadaling lumabas mula sa kanyang katawan na parang isang galit na hayop. Hindi mabilang na masasamang multo ang lumipad palabas mula sa kanyang suntok na sinusubukang hadlangan ang pag-atake ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, kahit na sa kanyang kasagsagan, ang Infernal Ghost Messenger ay halos hindi maituturing na laban ni Huang Xiaolong, lalo na ngayon nang siya ay dumanas lamang ng matinding pinsala. Ang hindi mabilang na mga multo ay naging usok, habang ang Infernal Ghost Messenger ay bumaril patungo sa lupa sa ibaba. Hindi ikaw ang batang Panginoon. Ang Infernal Ghost Messenger ay nagpumigla sa kanyang mga paa makalipas ang ilang sandali, ang takot at galit sa kanyang mukha habang pinandilatan niya si Huang Xiaolong, "Sino ka? Nasaan ang ating batang Panginoon?" Si Huang Xiaolong ay dahan-dahang humakbang patungo sa Infernal Ghost Messenger, na nagsasalita ng patag, "Ang iyong batang Panginoon. Bakit hindi mo muna alalahanin ang sarili mo?
Dahil ang treasury ay isang independenteng espasyo, ganap na nahiwalay sa labas ng mundo, hindi nag-alala si Huang Xiaolong na ang malalakas na ingay dito ay mag-aalerto sa mga tao sa labas, ngunit gusto niyang matapos ang Infernal Ghost Messenger na ito sa pinakamaikling panahon. Kung hindi, ang mga tao sa labas ay magiging kahina-hinala kung ang mga bagay ay magtatagal. Nag-transform si Huang Xiaolong sa kanyang primordial divine dragon form sa isang pagindayog, ang kanyang kuko ay humahampas sa Infernal Ghost Messenger. Ang primordial dragon clan. Kulat na bulalas ng Infernal Ghost Messenger. Tatakbo na sana siya, ngunit ibinaon na siya ng dragon claw ni Huang Xiaolong sa lupa bago siya sinaklot. Sa pagtingin sa kalahating patay na Infernal Ghost Messenger, ginamit ni Huang Xiaolong ang parehong paraan na ginawa niya sa Batang Panginoon at sa iba pa, nilalamon ang kanyang dugo at puwersa ng Diyos, pagkatapos ay tinatakan ang kanyang kaluluwa, pinapanatili siyang koma. Matapos makitungo sa Infernal Ghost Messenger, ang interes ni Huang Xiaolong sa mga bundok ng mga Diyos ay nabawasan ng husto. Sa ngayon, kailangan niyang kunin ang kanyang master at umalis sa Ghost Refining Sect sa pinakamabilis na bilis. Babalik ako. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang treasury ng Ghost Refining Sect, nangako sa kanyang puso. Naturally, sa susunod na pagbalik niya, ito ay upang patayin ang Ghost Refining Sect Master at lupigin ang Ghost Refining Sect. Lumabas si Huang Xiaolong sa pamamagitan ng transmission array. Young Lord. Lumapit ang apat na tagapag-alaga na naghihintay sa labas nang makita nila si Huang Xiaolong, ngunit hindi nila maiwasang magtanong kung ano ang nangyari nang wala nang makita ang Infernal Ghost Messenger. Nasa loob ang Infernal Ghost Messenger na naghahanap ng kung ano, kailangan kong bumalik at makita muna ang Sect Master. Paliwanag ni Huang Xiaolong, at umalis sa isang kisap mata, na iwan ang apat na tagapag-alaga na nalilitong nakatingin sa isa't isa. Pumalik sa Ghost Refining City, hindi itinago ni Huang Xiaolong ang kanyang mga galaw, hindi katulad noong unang pagkakataon. Dumiretso siya sa patio ng Spiriting Demon Gates Patriarch. Pagdating sa courtyard, hindi na siya nag-aksaya ng oras na magpaliwanag ng marami sa matanda at kay Fan Yuxiao, parehong nagwalas at nagsagawa ng greater space teleportation hanggang sa gilid ng Nightmare Forest. Mabilis na naglaho ang tatlo sa kagubatan. Pagdating sa loob ng Nightmare Forest, si Huang Xiaolong ay wala ng pag-aalinlangan, nagbagong anyo sa kanyang primordial divine dragon form at lumipad patungo sa exit sa bilis ng kidlat. Hindi nagtagal pagkatapos sumugod si Huang Xiaolong sa Nightmare Forest, ang Ghost Refining Sect Master na matagal nang naghihintay sa Infernal Ghost Messenger ngunit hindi pa rin siya nakikitang bumalik ay nagsimulang maghinala. Kinuha niya ang kanyang talisman sa komunikasyon at sinubukang kontaken ang dalawang master na nagbabantay sa Spiritual Pond Palace, ngunit walang natanggap na tugon mula sa alinman sa kanila. Ang Sect Master ay biglang tumalon sa kanyang mga paa, kaagad na tinawag ang lahat ng mga Grand Elder sa bulwagan. Ipasa ang order ko, I lock down ang buong Ghost Refining Sect, walang pinapayagang umalis o pumasok. Ang Ghost Refining Sect Master ay tiyak na nagbigay ng utos, pagkatapos ay nagpadala ng isang grupo ng late 10th Order High God Realm Grand Elders upang suriin ang Spiritual Pond Palace. Ang Sect Master mismo ay tumakbo patungo sa tuktok ng bundok kung saan naroon ang treasury. Pinabati namin ang Sect Master. Magalang na sumaludo ang apat na tagapag-alaga nang makita nilang personal na lumitaw ang kanilang Sect Master. Sabay-sabay silang lahat ay nataranta, anong araw ngayon? Una, ito ay ang Young Lord, pagkatapos ay ang Infernal Ghost Messenger, at ngayon maging ang Sect Master mismo. Lahat sila ay dumating sa kaba ng bayan. Noong nakaraan, ang tatlong taong ito ay bihirang pumunta dito sa mga taon. Nasaan ang Young Lord? Ang Ghost Refining Sect Master ay dumiretso sa punto. Ang Batang Panginoon. Hindi ba bumalik ang Young Lord para makita ang Sect Master? Sagot ng isa sa apat na tagapag-alaga, may pagkalito sa kanyang boses. Agad na nagdilim ang mukha ng Ghost Refining Sect Master, mas lumakas ang hinala niya. Muli siyang nagtanong, nasaan ang Ghost Messenger? Sinabi ng Young Lord na may hinahanap ang Ghost Messenger sa loob ng treasury, nasa loob pa rin siya. Sagot ng parehong tagapag-alaga.
Hindi na nagdalawang isip ang Ghost Refine ng Sectmaster, pinaandar ang transmission array sa Dallas Disc ng bundok at inilipat sa treasury. Ang una niyang nakita sa pagpasok ay ang tigang na lupain, habang ang ilang distansya sa unahan ay isang higanteng hukay. Sa isang iglap, ang Sectmaster ay dumating sa itaas nito, pagkatapos ay nakita niya na ang taong nakahiga sa ilalim ng hukay, isa ng tuyong bangkay, ay ang Infernal Ghost Messenger na halos hindi niya makilala. Sa pagtingin sa kanyang kalagayan, bumungad sa mga mata ng Sectmaster ang layuning pumatay, wala akong pakialam kung sino ka, nang ahas na gayahin ang aking anak, hinalugog ang kaba ng aking Ghost Refine ng Sect at sinasaktan ng Ghost Messenger, ganap kong kukunin ang iyong kaluluwa at hahayaan na lalasahan mo ang walang katapusang sakit. Pagkatapos ay inilabas niya ang katawan ng Infernal Ghost Messenger mula sa treasury at bumalik sa Ghost Refining City, hindi pinapansin ang apat na tagapag-alaga habang nilalampasan niya sila. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos niyang bumalik sa lungsod, nakita niya ang grupo ng mga Grand Elder na dati niyang pinadala sa Spiritual Pond Lake na bumalik kasama ang isang tuyo, kalahating patay na batang Panginoon. Nang makita ang kalagayan ng kanyang anak, ang Ghost Refining Sectmaster ay nataranta, umuungal sa walang katulad na galit. Maging ang langit ay tila nagdilim dahil sa malawak na hangarin ng pagpatay na lumalabas sa kanyang katawan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 964. Ang Ghost King. Maghanap ka. Alamin kung sino ang bastos na iyon. Ang Ghost Refining Sectmaster ay umungal sa mga kasalukuyang Ghost Refining Sectmasters. Lahat ay nanginginig sa takot sa kanyang galit. Tinagtagal, natuklasan ng isang Enforcement Hall Grand Elder na may pumasok sa kulungan ng aswang. Higit sa lahat, ang Ascending Moon Old Man lang ang nawawala. Kasunod nito, natuklasan ng isa pang Grand Elder na, sa gitna ng grupo ng mga Ancestors at Patriarchs na inimbitahan, tanging ang Spiriting Demon Gates, Patriarch at Ancestor ang nawawala. Nawawala ang Ascending Moon Old Man. Ang Spiriting Demon Gates, Patriarch at Ancestor ay nawawala din. Nang marinig ang mga ulat na papasok, ang mga mata ng Ghost Refining Sectmaster ay kumikinang sa matinding lamig. Sectmaster, maaaring si Huang Xiaolong iyon. Nagbalat kayo siya bilang ninuno ng Spiriting Demon Gates, nakapasok sa ating Ghost Refining Sect at iniligtas ang kanyang master. Isang Ghost Refining Sect Grand Elder ang nag-isip. Huang Xiaolong. Biglang tumayo ang Ghost Refining Sectmaster, nagbigay ng utos sa mga kasalukuyang Ghost Refining Sectmasters, ipasa ang utos ko, magpadala ang mga sekta sa labas ng mga master para puksain ang Spiriting Demon Gates. Hahabulin ko si Huang Xiaolong, hindi ako naniniwalang kaya niyang umalis sa Nightmare Forest habang may dalang dalawang tao. Sa gitna ng malakas na pagsunod ng Ghost Refining Sect, ang Sectmaster ay naging isang bahid ng nakakakuryenteng itim na liwanag. Nang muli siyang nagpakita, nasa gilid na siya ng Nightmare Forest. Ang Ghost Refining Sectmaster ay hindi huminto, dumiretso sa kagubatan. Sa loob ng Nightmare Forest, ang kanyang bilis ay hindi nahadlangan kahit kaunti, na talagang mas mabilis kaysa kay Huang Xiaolong na nagbago na bilang isang Primordial Divine Dragon. Sa kanyang bilis, ang paghabol kay Huang Xiaolong ay sandali lang. Pinilisan ni Huang Xiaolong ang landas na nakuha niya mula sa mga alaala ng Young Lord ng walang pahinga. Hindi nagtagal, sumapit ang gabi sa Nightmare Forest. Lumapot ang nakalalasong Miasma, habang kumakalat ang malamig na chi, halos hindi makita ng isa ang kanilang mga daliri. Munting Huang Brat, bakit hindi tayo huminto at magpahinga sandali? Iminungkahi ng Ascending Moon Old Man. Ngunit umiling si Huang Xiaolong, malamang nalaman ng Ghost Refining Sectmaster na tumakas tayo at humahabol sa likod natin ngayon. Hindi kami makahinto. Sa sinabi nito, itinulak ni Huang Xiaolong ang sarili, binilisan ang pasulong. Sa bawat oras na maubos ang kanyang God Force, si Huang Xiaolong ay lumulunok ng Myriad Cure Holy Pill. Tinuportahan ng kanyang instant recovery, mabilis na nakabawi ang kanyang naubos na God Force. Ang talagang ikinainis ni Huang Xiaolong ay ang makapal na laso na miasma at napakalamig na chi na lumulutang sa kagubatan.
Kahit na hindi nila siya masasaktan, medyo naapektuhan nila ang kanyang bilis. Kawakas, nakaligtas sila sa gabi. Habang sumisikat ang mga sinag ng liwanag sa kagubatan, ang makapal na nakal-alasong ni Esma at malamig na chi ay nawala ng malaki na isang magandang bagay para kay Huang Xiaolong. Gayunpaman, bago siya makahinga ng maluwag, medyo malayo sa likuran niya, isang boses na parang dumadagandong na kulog ang umalangaw-ngaw, Huang Xiaolong, hindi ka makakatakas. Mahuli ka ng masunurin at magpasakop sa sect master na ito, at ililigtas ko ang iyong buhay. Ang kanyang boses ay nagdadala ng isang matalim na pag-atake ng kaluluwa. Ang mukha ni Huang Xiaolong ay nakaunat ng mahigpit ang Ghost Refine ng Sect Master. Hindi niya inaasahan na maabutin siya ng Ghost Refine ng Sect Master sa ganoong kaikling panahon. Sa paghusga mula sa mga dayandang ng kanyang dumadagandong na boses, siya ay nasa loob ng 20,000 li, marahil ay mas mababa pa. Naapektuhan ng pag-atake ng kaluluwa ng Ghost Refine ng Sect Master, ang Ascending Moon Old Man at Fan Yuxiao ay napasigaw sa sakit, nakahawak sa kanilang mga ulo. Si Huang Xiaolong ay hinayla sa sandaling ito ng kanilang mga hiyawan, mabilis na pinaikot ang kanyang puwersa ng Diyos upang bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa kanila. Little Ron, alam kong nasa unahan ka lang. Wala pang 10 minuto, hahabulin kita. Sa oras na iyon, patay ka. May oras ka pa para magpasakop sa sect master na ito. Kung hindi, papatayin mo na kita pagkatapos ay magtungo sa Divine Dan City para patayin ang iyong buong pamilya. Muling tumunog ang nakakaakit na boses ng Ghost Refine ng sect master na may banta. Tumigas ang ekspresyon ni Huang Xiaolong, binaliwala ang lahat habang patuloy niyang itinutulak ang kanyang 3 pinakamataas na Diyos sa limitasyon, pinabilis ang kanyang bilis. Gayunpaman, ang Ghost Refine ng Sect Master ay patuloy na pinaliit ang distansya sa pagitan nila. Kung magpapatuloy ito, wala pang 10 minuto, talagang maaabutan siya ng Ghost Refine ng Sect Master. Ang Ascending Moon Old Man at Fan Yuxiao ay walang magawa na nababalisan na naramdaman ang matinding panganib na mas mabilis na lumalapit sa kanila. Si Huang Xiaolong ay tulad ng pagkabalisa. Kung siya lang mag-isa, hindi niya kailangang matakot sa Ghost Refine ng Sect Master na iyon. Sa kanyang kasalukuyang lakas, sa kanyang primordial na banal na dragon na anyo, mahirap sabihin na wala siyang pagkakataong makipaglaban, ngunit sa 2 tao na nangangailangan ng kanyang proteksyon habang pinipigilan ang pag-atake ng Ghost Refine ng Sect Master, ang mga bagay ay hindi mukhang mabuti sa lahat. Munting Huang Brat, ibaba mo kami, pumunta ka na lang. Ang Ascending Moon Old Man ay sumigaw, Sisi Fudges, ang matandang ito ay nabuhay ng libu-libong taon, matagal na akong nabuhay, tayong dalawa ay maaaring maging master at disipulo muli sa susunod na buhay. Nang marinig ang mga salita ng matanda, hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang pagtawa. Ang matandang ito, kahit na sa puntong ito, ay hindi makawala sa kanyang catchphrase. Tirichit, S. Tama na ang matanda, aalis tayo ng magkasama o manatili. Nagpatuloy si Huang Xiaolong, kapag naabutan ng Ghost Refine ng Sect Master na iyon, susubukan kong ipagpaliban siya habang tumatakbo kayong dalawa para dito. Alam na ninyong dalawa ang paraan para makaalis sa Nightmare Forest. Magkikita tayo sa Blood Rain Valley kung magkakahiwalay tayo. Hindi. Tahimik na tumanggi ang Ascending Moon Old Man. Gawin mo ang sinabi ko o mamamatay tayong 3 dito. Hindi matatawaran ang tono ni Huang Xiaolong, umalis muna kayong dalawa. Kahit na ang Ghost Refine ng Sect Master ay makapangyarihan, hindi niya ako mapapatay, ngunit kung manatili kayong dalawa, hindi ko magagarantiya ang inyong kaligtasan. Natahimik ang matanda, ngunit sa huli ay tumango. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman na ang Ghost Refine ng Sect Master ay higit pa sa 10,000 li ang layo mula sa kanya, tinulak niya ang Ascending Moon Old Man at Fan Yuxiao, pinalabas sila ng ilang libong li sa isang tiyak na direksyon. Matanda, umalis muna kayong dalawa. Sigaw ni Huang Xiaolong. Namumula ang mga mata ng Ascending Moon Old Man na nakatingin kay Huang Xiaolong saglit bago tumalikod at umalis kasama ang Spiriting Demon Gates Patriarch. Huminto si Huang Xiaolong sa himpapawid.
Makalipas ang mga 6 hanggang 7 paghinga, umalangaw-ngaw ang magkasunod na bugzo ng hangin nang may dumating mula sa malayo na lumilitaw sa kanyang nakikita. Pichu ang figurang ito ay nababalutan ng mga layer ng itim na fog na naglalabas ng kahangahangang banal na kapangyarihan. Maging ang nakapaligid na nakalalasong miasma at napakalamig na chi ay naghati ng landas para sa kanya. Tumingin ang tao kay Huang Xiaolong na tumigil sa pagtakas, biglang nagpakawala ng manik na tawa na yumanig sa kagubatan. Si Huang Xiaolong ay may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang Ghost Refining Sect Master ay mas malakas kaysa sa naisip niya, ang boses lang niya ang makakayanan ng paligid. Ang Ghost Refining Sect Master na ito ang pinakakakilakilabot na taong nakilala niya pagkatapos ng kanyang muling pagsilang. Natural, hindi nito isinalang-alang ang Heavenly God Messenger na dumating para magbigay ng mga reward sa High God Advancement Tournament. Walang alinlangan, ang labanang ito ngayon ang pinakamahirap na nalabanan niya sa ngayon. Isang bagay na dapat ipagpasalamat ay ang Ghost Refining Sect Master ay hindi interesado sa paghabol sa Ascending Moon Oldman at Fan Yuxiao. Katawan ng isang primordial na banal na dragon. Kawakas ay tumigil sa pagtawa ang Ghost Refining Sect Master at nagsalita, Huang Xiaolong, ang iyong martial spirit ay isang primordial divine dragon, tama ba? Mas tumpak, ito ay twin primordial divine dragon martial spirits. Nagulat si Huang Xiaolong, alam talaga nitong Ghost Refining Sect Master ang tungkol sa kanyang martial spirits. Tiyak na nabigla ka. Bahagyang ngumiti ang Ghost Refining Sect Master, sa katunayan, matagal na akong nagtagal sa martial spirit world noong nakaraan. Habang sinasabi niya ito, ang mga patong ng itim na fog na bumabalot sa kanya ay umatras, na nagpapakita ng kanyang hitsura. Ikaw ang Ghost King. Laking gulat ni Huang Xiaolong nang makita niya ang mukha ng Ghost Refining Sect Master. Isa talaga siya sa nakalipas na 6 na dakilang hari ng martial spirit world, ang Ghost King. Noong panahong iyon, nang makuha ni Huang Xiaolong ang Ghost King Ring, nakakita siya ng rebulto niya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 965. Si Huang Xiaolong ay nagdurusa ng malubhang pinsala. Tama, ako ito. Nang makitang nakilala siya ni Huang Xiaolong, hindi na nagulat ang Ghost Refining Sect Master. Taliwa sa katahimikan ng Ghost Refining Sect Master, ang matinding pagkabigla ay tumama sa puso ni Huang Xiaolong. Ang Ghost Refining Sect Master na ito ay talagang ang Ghost King, isa sa 6 na dakilang hari ng martial spirit world noong nakaraan. Ang pangalawang kaisipang gumuhit sa kanyang isipan ay, gaano katagal na buhay itong Ghost Refining Sect Master? Siya ba ay makapangyarihan sa lahat? Huling nagsalita ang Ghost Refining Sect Master, Huang Xiaolong, ikaw ang nakakuha ng Blood Pact Mandate na iniwan ko sa Ghost King City, tama ba ako? Mayroon kang pambihirang talento, walang kapantay. Hanggang ngayon, wala pang 300 taon ang cultivation mo, hindi ba? Sok-sok? Sa mundong ito, maliban sa akin, wala na sigurong ibang makakasupol sa'yo. Gayunpaman, nagagawa mong makamit ang paglilinang na ito sa loob ng wala pang 300 taon, ang pangunahing dahilan ay ang aking Blood Pact Mandate, hindi ba? Dapat tama ako. To tell you frankly, that Blood Pact Mandate is only the first half of my Ghost King art. Dahil nilinang mo ang pamamaraang ito, maaari tayong ituring na isang master-disciple na kapalaran. Nagulat muli si Huang Xiaolong, ang Blood Pact Mandate ay talagang ang unang kalahati ng Ghost King art. Hindi nakakagulat na ang Blood Pact Mandate ay maaaring pinuhin ang lahat ng makamulto na nilalang upang mapahusay ang paglilinang ng isang tao. Kaya iyon ang dahilan. Sa una, batay sa iyong pambihirang talento at sa katotohanan na nilinang mo ang Blood Pact Mandate, kung pinili mong magpasakop sa akin, iniligtas ko ang iyong buhay, ngunit, biglang namula ang mga mata ng Ghost Refining Sect Master at naging marahas, naglakas loob kang saktan ng anak ko. Dahil nilamon mo ang esensya ng dugo at puwersa ng Diyos ng anak ko, ipapapatay kita ngayon ng walang libingan. Ang Ghost Refining Sect Master ay biglang umungal patungo sa langit. Sa sumunod na segundo, hinahampas na niya ng palad si Huang Xiaolong.
Ghost Refining Yin Soul Palm. Makapal na multo chi na kumulimlam ang kalangitan. Sa mga mata ni Huang Xiaolong, ang ghost chi na lumalabas mula sa hampas ng palad ng Ghost Refining Sect Master ay napakakapal na tila ito ay parang solidong bagay, hindi pa banggitin ang matinding paglamon at pagkasira nito. Ang ghost chi ng Young Lord ng Ghost Refining Sect, kumpara sa kanyang ama, ay tunay na nagpakita ng pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Isang maringal na dagandong ng dragon ang umalingaw mula kay Huang Xiaolong habang ang kanyang tatlong kataas-taasang Diyos-Diyosan ay itinulak sa limitasyon na nagdulot ng lakas ng Budismo na lumabas sa kanyang earthen Buddha palm. Isang malakas na salpukan ng yumanig sa kagubatan. Sa pagkamangha ni Huang Xiaolong, ang kanyang Buddhism energy na maaaring sugpuin ang lahat ng multo at demonyo ay talagang walang silbi laban sa Ghost Refining Sect Master. Tinamaan ng shockwaves, si Huang Xiaolong ay nanginginig mula sa impact at nawalan ng balanse, napabalikwas ng malungkot sa mahigit ilang libong li, samantalang ang Ghost Refining Sect Master ay nagsuray-suray lamang ng ilang li. Ang Ghost Refining Sect Master ay nagulat nang makitang napigilan ni Huang Xiaolong ang kanyang Ghost Refining Yin Soul Palm, pagkatapos ay ngumisi siya. Sa isang kisap mata, ang kanyang pangalawang pag-atake ay nakababa na kay Huang Xiaolong. Ito ay isa pang Ghost Refining Yin Soul Palm. Umiyaw si Huang Xiaolong at lumingon ang kanyang Dragon Claw, humahampas pataas upang kontrahin ang paparating na pag-atake. Ang ika-15 pagkilos ng Dragon God, walang kapantay na myriad dragons. Ang malawak na Dragon Chi ay bumuo ng hindi mabilang na mga banal na dragon. Matapos hamupa ang dumadagandong na boom at hindi mabilang na mga banal na dragon ang sumabog sa himpapawid, muling pinalipad si Huang Xiaolong. Sa oras na ito, isang hindi inaasahang malaking space fisher ang bumukas sa likuran niya. Isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang humila kay Huang Xiaolong patungo sa space rift. Isang malakas na pagsabog ng God Force sa kanyang katawan ang nagbigay daan kay Huang Xiaolong na makatakas sa suction force, ngunit sa maikling sandaling ito, ang Ghost Refining Sect Master ay muling umatake. Mabilis na nakakontra si Huang Xiaolong gamit ang kanyang sariling pag-atake. Sa isang kisap mata, mahigit isang dosenang galaw ang palitan ng dalawa. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ng Ghost Refining Sect Master na ang mga panlaban ng Primordial Divine Dragon Body ni Huang Xiaolong ay napakalakas. Gaano man niya ito sinaktan, si Huang Xiaolong ay pinabalik lamang sa ere at hindi nagtamo ng anumang pinsala. Lumipas ang isa pang kalahating oras, ngunit ganoon pa rin. Pinutol nito ang huling bahagi ng pasensya ng Ghost Refining Sect Master. Katawan ng Mad Devil God. Ang katawan ng Ghost Refining Sect Master ay biglang lumaki ng ilang beses, na naging mas malakas. Mas malungkot ang ekspresyon ni Huang Xiaolong kaysa dati. Huang Xiaolong, hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay. Ang Ghost Refining Sect Master ay sumigaw, all-destroying Ghost King Palm. Isang kamao na umaalingaw na may layuning pumatay, na nagdulot ng pagyanig at pag-crack ng espasyo saan man ito dumaan. Ang mga anino ng napakalaking multo ay nabuo mula sa siksik na ghost chi na ibinubuga, para bang ang buong mundo ay nahulog sa isang bangin ng pagkawasak. Ang lahat ay nagtatapos sa sandaling iyon. Ang God Force ay mabilis na sumugod mula sa tatlong kataas-taasang Diyos ni Huang Xiaolong. God Binding Palm, Absolute Soul Finger, Great Void Divine Fist, Pazure Sword Skills. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng mahigit 100 pag-atake. Nagyelo ang espasyo. Ang mga Azure ay lumitaw na parang isang sumasalakay na hukbo, habang ang mga gintong Buddha ay nakamasid sa mundo mula sa itaas. Sunod-sunod na dagandong ang umalingaw na parang kulog mula sa ikasyam na langit. Sa bawat dagandong, naramdaman ni Huang Xiaolong ang paglabas ng hangin mula sa kanyang mga baga. Paulit-ulit siyang tinamaan, paulit-ulit na pasuray-suray. Naging itim ang mundo. Nang ang lahat ng magulong enerhiya ay hamupa, si Huang Xiaolong ay higit sa 50,000 li ang layo mula sa kanyang unang kinalalagyan. Mahigit sa kalahati ng kaliskis ng dragon na tumatakip sa kanyang katawan ay nahulog, na may dugong tumutulo mula sa kanyang laman, malayo sa kanyang unang kumikinang na kaluwalhatian.
Ang Ghost Refine ng Sectmaster ay ilang daang li mula sa kanya, ngunit nang makitang si Huang Xiaolong ay nananatili pa rin sa hangin, hindi niya napigil ang mapabulala sa galit, hindi pa rin patay. Nahihirapan siyang paniwalaan na, pagkatapos gamitin ang kanyang Mad Devil God's Body at sunod-sunod na pag-atake ng buong lakas, si Huang Xiaolong ay hindi pa rin patay. Bagamat si Huang Xiaolong ay tila nagdusa ng malubhang pinsala sa ibabaw, alam ng Ghost Refine ng Sectmaster na iyon ay ilan lamang sa mga panlabas na pinsala. Sa sobrang galit, ang Ghost Refine ng Sectmaster ay sumigaw, Mad Devil Infinite Body. Lumaki pa ang katawan niya na ilang beses nang lumaki. Tumaas ang momentum niya kasabay ng laki ng katawan niya. Huang Xiaolong, mamatay ka para sa akin. Mamatay. Mamatay. Ang Ghost Refine ng Sectmaster ay nagsimulang magpaula ng panibagong alon ng galit na pag-atake kay Huang Xiaolong. Umalangaw-ngaw sa hangin ang matitinding pagsabog. Sa isang punto, si Huang Xiaolong ay bumagsak sa lupa tulad ng isang bulalakaw na 10,000 li ang layo, na nagpabagsak sa hindi mabilang na mga sinaunang puno sa hangin at naging sanhi ng mga ito na maging alikabok. Sa puntong ito, ang Ghost Refine ng Sectmaster ay humihingal at nakasimangot, hindi siya naniniwala na makakaligtas pa si Huang Xiaolong dito. Lumipad siya patungo sa lugar kung saan bumagsak si Huang Xiaolong nang, bigla-bigla, ang mga piraso ng bato ay bumaril sa hangin, at ang anino ng isang dragon ay tumalsik mula sa lupa. Si Huang Xiaolong mismo ang inakala ng Ghost Refine ng Sectmaster na patay na. Ang ilang kaliskis na natitira sa katawan ni Huang Xiaolong ay nabasag na nagpapakita ng malagim na mga sugat sa kanyang laman. Ngunit hindi nagtagal, gumaling ang nasugatan niyang laman at muling tumubo ang kaliskis ng dragon. Ikaw. Ang mga mata ng Ghost Refine ng Sectmaster ay malapit nang lumuwa sa galit, itong si Huang Xiaolong ay buhay pa. I want you to die. Panibagong alon ng nakakabaliw na pag-atake ang nagsimula. Lumipas ang 10 araw. Ang labanan ni Huang Xiaolong at ng Ghost Refine ng Sectmaster ay nagpatuloy ng 10 araw at 10 gabi sa parehong paraan. Ang labis na ikinagalit ng Ghost Refine ng Sectmaster ay na kahit gaano pa niya kalakas ang pag-atake kay Huang Xiaolong, gaano man kalubha ang pagkakasugat ni Huang Xiaolong, hindi mamamatay ang Damn Mongrel. Ang kanyang pisikal na mga depensa ay napakapangit, ngunit ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling ay tunay na lumalaban sa langit. Sa kabutihang palad, maaari din niyang hiramin ang Ghost Chi ng kapaligiran upang mabawi ang kanyang puwersa ng Diyos, kung hindi ay mamamatay siya sa pagod bago pa niya mapatay si Huang Xiaolong. Dapat nasa labas na si Master sa Nightmare Forest ngayon. Naisip ni Huang Xiaolong sa sarili. 10 araw at 10 gabi ay higit pa sa sapat para sa kanilang dalawa na umalis sa kagubatan. Sa makatuwid, hindi na siya nag-aksaya ng anumang oras na antalahin ang Ghost Refine ng Sectmaster. Nagsimula siyang lumipad patungo sa labasan ng Nightmare Forest habang ang Ghost Refine ng Sectmaster ay walang tigil na humahabol. Dalawang figure ang makikitang lumilipad sa langit. Isang humahabol at isang tumatakbo, paminsan-minsan ay umaatake at gumaganti. Makalipas ang isang buwan, sa wakas ay nakalabas na si Huang Xiaolong mula sa Nightmare Forest. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 966. Nasugatan si Lilo. Huang Xiaolong, kahit na lumabas ka sa Nightmare Forest, hindi ka makakaalis sa Path to Hell. Kakaalis lang ni Huang Xiaolong sa teritoryo ng Nightmare Forest nang bombahin mula sa likuran ang galit na boses ng Ghost Refine ng Sectmaster. Si Huang Xiaolong ay nanatiling hindi naapektuhan, na nagpapalipat-lipat ng kanyang God Force sa limitasyon at nagsagawa ng magkakasunod na Greater Space Teleportation. Ang Nightmare Forest ay napuno ng space fissures at restrictions, na humahadlang sa kanya sa pag-teleport, ngunit ngayong nasa labas na siya, walang pumipigil sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa Nightmare Forest, ang Ghost Refine ng Sectmaster ay nagsagawa din ng magkakasunod na Greater Space Teleportations, na walang tigil na hinahabol si Huang Xiaolong. Nang ma-detect ang mga pagbabago sa likod niya na nagmumula sa Ghost Refine ng Sectmaster, napangisi si Huang Xiaolong.
Sa mga tuntunin ng bilis ng paglipad, siya ay mas mabagal, ngunit hindi siya naniniwala na ang Ghost Refining Sect Master ay makakalaban sa kanya sa greater space teleportation. Hindi banggitin ang katotohanan na mayroon siyang napakaraming undying God pills at myriad cure holy pills. Higit pa rito, si Huang Xiaolong ay may sarili niyang likas na instant recovery ability, hindi malamang na mahabol siya ng Ghost Refining Sect Master. Lumipas ang isang oras. Sa simula, nang ang Ghost Refining Sect Master ay lumabas mula sa Nightmare Forest, siya ay ilang daang li lamang mula kay Huang Xiaolong, ngunit sa paglipas ng oras, ang distansya ay humaba sa mahigit 1,000 li. Makalipas ang kalahating araw, tumaas ang distansya sa 3,000 li. Sa pagtatapos ng isang araw, ang Ghost Refining Sect Master ay higit sa 10,000 li ang layo mula kay Huang Xiaolong, ang distansya sa pagitan nila ay lalong lumalawak. Nang ang Ghost Refining Sect Master na walang tigil na humahabol sa kanya ay natuklasan na si Huang Xiaolong ay talagang lumalawak ang distansya sa pagitan nila, siya ay umungal sa matinding galit. Gayunpaman, ang paggamit ng greater space teleportations ay naubos ng malaking halaga ng God Force. Sa pagtatapos ng araw, ang bilis ng kanyang paggaling ay malayo kay Huang Xiaolong. Sa pagtatapos ng ikalawang araw, ang kanyang banal na pakiramdam na nakalock kay Huang Xiaolong ay ganap na nawala sa target. Umabol siya na parang baliw sa loob ng ilang oras, ngunit wala talagang bakas ng Huang Xiaolong, kaya, ang Ghost Refining Sect Master ay umungal ng hindi sinasadya ngunit walang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Ang kanyang palad ay tumatama ng walang layunin, na naglalabas ng kanyang galit. Ang lahat ng mga Ghost Beast at Tin Soul sa loob ng daan-daang li ay sumabog sa alikabok. Huang Xiaolong, alam kong nagtatago ka sa malapit. Pupunta ako ngayon sa Divine Dance City, naririnig mo ba ako? Papatayin ko ang buong Divine Dance City, ang dugo ng iyong Huang family ay magpipintura ng pula sa mga lansangan ng lungsod. Papatayin ko ang bawat isa sa kanila, tingnan natin kung hanggang kailan ka magtatago. Ang Ghost Refining Ghost Master ay sumigaw, ang kanyang boses ay dumagundong, naglalakbay ng libo-libo ng malayo. Iniwan ang kanyang mga salita na umalingaw-ngaw sa hangin, ang Ghost Refining Sect Master ay nawala sa lugar sa isang kisap mata. Ilang sandali matapos siyang mawala, sa itaas ng isang kahabaan ng tigang na burol na 10,000 li ang layo, si Huang Xiaolong ay lumabas mula sa kawalan. Katayin ng buong Divine Dance City. Umisi si Huang Xiaolong. Matagal nang nakatayo ang Divine Dance City, hindi pa banggitin ang mga patong-patong ng mga sinaunang pormasayon ng pagpatay na nagbabantay sa lungsod na inilatag ng mga nakaraang henerasyon ng mga dakilang eksperto ng Union. Kahit gaano kakilakilabot ang Ghost Refining Sect Master, bago ang masalimuot na layer ng pagpatay na pormasayon na ito, kailangan niyang tumabi. Sa pag-asa sa kanyang nag-iisang kapangyarihan, imposible para sa Ghost Refining Sect Master na labanan ang buong Alchemist Grandmaster Union. Bago umalis, nagdagdag din si Huang Xiaolong ng ilang defensive formation sa paligid ng Huang family, Abundant Deities Manor, kaya hindi siya partikular na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang mga tigang na taluktok at matutulis na mga tagaytay sa paligid niya, pagkatapos ay nawala sa isang kisap mata pagkaraan ng ilang sandali. Pagkatapos ay dumating siya sa isang hindi kilalang bangin, kung saan ang kanyang kamao ay tumutok at sumuntok ng isang butas sa dingding, na bumubuo ng isang kuweba. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang madagdagan ang kanyang lakas. Kung walang lakas, ang lahat ay walang laman na usapan. Matapos ayusin ang isang defensive formation sa labas ng pasukan, kinumpirma niya na walang anumang isyo bago umupo ng naka-cross-leg sa loob ng kuweba at nagpatuloy sa pagkuha ng maraming spatial rings na napuno niya ng mga bundok ng mga banal na pellets, na pinalutang ang mga ito. Sa harap niya, sa isang tapik ng kanyang daliri, binuksan ni Huang Xiaolong ang lahat ng spatial rings, restrictions. Sa isang iglap, ang iba't ibang uri ng mga divine pellets ay bumuo ng isang peel river na dumadaloy patungo sa kanya, paikot-ikot sa kanyang katawan. Ang mga banal na table task ay naging pinakadalisay na nakapagpapagaling na enerhiya ng sunod-sunod, na dumadaloy sa katawan ni Huang Xiaolong.
Ang mga banal na pellet na ito ay pawang-bihirang mga top-grade na table task. Sa katunayan, karamihan sa mga ito ay mga tribulation grade na mga divine pellet. Ang isa sa mga tabletang ito ay kukuha ng isang 10th Order High God Realm Master nang hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan na oras para ganap na masipsip, ngunit tumagal si Huang Xiaolong ng isang segundo, hindi, kahit na wala pang isang segundo. Isang bundok ng mga banal na pellet na mahigit 10,000 li ang haba at ilang daang zang ang taas ay nawala sa eksaktong isang minuto. Ang bilis na ito ay walang pinagkaiba sa isang higanting balyina na sumisipsip ng tubig. Pagkaraan ng isang araw, nawalan ng bilang si Huang Xiaolong kung gaano karaming mga katulad na bundok ng mga banal na pellet ang kanyang napino. Habang bumababa ang bilang ng mga bundok, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang makabuluhang pagtaas sa kanyang paglilinang. Ang mga sugat na natamo niya sa pakikipaglaban sa Ghost Refine ng Sect Master ay ganap ng gumaling kanina. Sa paglipas ng panahon, ang bilis ng pagpino niya ay tumaas ng husto. Ang mga bundok ng mga banal na pellet ay lumipad mula sa mga spatial na singsing ng walang katapusan. Hindi alam, isang buwan na ang lumipas mula nang dumating si Huang Xiaolong sa bangin. Matapos pinuhin ng ilang 10,000 Divine Peel Mountain, si Huang Xiaolong na nagkaroon ng peak mid-8th Order High God Realm Cultivation ay biglang nanginginig. Ang kanyang tatlong Supreme Godheads ay nagbuga ng malutong na ugong, sa wakas, late 8th Order High God Realm. Kapag naabot ng isa ang mataas na antas ng High God Realm, ang bawat maliit na pagsulong ng order ay nagdaragdag sa kanilang kabuuang lakas ng doble o kahit triple. Halimbawa, kung si Huang Xiaolong na ngayon ay nakalusot sa late 8th Order High God Realm ay lalaban muli sa Ghost Refine ng Sect Master, hindi na siya magiging kabang-abang gaya noong nakaraan, nang siya ay makatama lang. Ipinagpatuloy ni Huang Xiaolong ang pagpino sa mga bundok ng mga banal na table task. Katulad nito, ang milyon-milyong taong akumulasyon ng mga divine pellet ng Ghost Refine ng Sect ay dinalisayin ni Huang Xiaolong sa isang nakakatakot na bilis. Kung may makakita sa bilis ng pagpino ni Huang Xiaolong, matatakot sila hanggang sa mamatay. Sa sandaling makapasok siya sa late 8th Order High God Realm, ang bilis ng pagpino ni Huang Xiaolong ay lalo pang tumaas. Lumipas ang isa pang 2 buwan at ang cultivation ni Huang Xiaolong ay tumaas mula sa late 8th Order hanggang sa peak late 8th Order High God Realm, papalapit sa pag-advance sa 9th Order High God Realm. Gayunpaman, halos kalahati lang ng mga Divine Peel Mountains na nakuha niya mula sa Ghost Refine ng Sect Treasury ang kanyang napino. Nakalimutan na ni Huang Xiaolong ang tungkol sa labas ng mundo, ganap na pumasok sa isang ethereal na estado. Para siyang nakaupo sa gitna ng isang kaharian ng mga medicinal pellets, ang bawat butil ng tableta, mga katangiang panggamot, at paraan ng pagpino ay lumitaw sa isipan ni Huang Xiaolong habang pinipino niya ang mga ito. Lumipas ang oras habang lumipas ang isa pang 3 buwan. Sa oras na ito, sa wakas ay nakapasok si Huang Xiaolong sa 9th Order High God Realm. Habang nakakubli si Huang Xiaolong, 2 figure, ang isa ay tumatakas habang ang isa ay humahabol, ay lumilipad patungo sa bangin na kinaroroonan ni Huang Xiaolong. Ang nasa harapan ay walang iba kundi si Lilo. Sa oras na ito, ang puting damit ni Lilo ay napunit sa maraming lugar, nabahira ng matingkad na pulang tuldok ng dugo na bumagsak mula sa sulok ng kanyang mga labi. Ang kanyang paghinga ay nasa ganap na kaguluhan, malinaw na malubhang na sugatan. At ang nasa likod niya ay ang kanyang panganay na kuya na si Panzin. Mabahong puti, saan ka makakatakbo? Dumagundong ang boses ni Panzin mula sa kanyang likuran, guro, ang matandang iyon, ay napakampiling sa iyo. Pinigyan ka talaga niya ng napakaraming mahahalagang anting-anting sa sinaunang pagtakas, ngunit tiyak na nagamit mo na ang lahat sa ngayon. Kehe, wait lang, I'll enjoy your body to the fullest. Naghintay ako ng maraming taon para sa sandaling ito. Ang kamao ni Panzin ay sumuntok sa hangin, ang puwersa nito ay tumama sa likod ni Lily. Pumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig, bumulusok pababa sa bangin kung saan liblib si Huang Xiaolong. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 967. Nilo sa kawalan ng pag-asa.
Pumagsak si Lilo sa isang maliit na bakanteng lupa, itinaas ang kurtina ng buhangin at alikabok. Makalipas ang ilang segundo, isang figure ang bumaba sa harapan niya. Nalaglag na ang puting belo ni Lilo na nagbigay kay Pansin ng malinaw na pagtingin sa kanyang kaakit-akit na mukha. Kung hindi ang masamang pagnanasa sa mga mata ni Pansin, Junior Sister, bakit mo ito ginagawa sa iyong sarili? Hindi ba't sinabi ko nang hindi ka makakatakbo? Sa totoo lang, ano ang mali sa dual cultivating sa akin? Ipinanganak ako na may sinaunang yang fire physic kung saan magiging cultivation companion tayong dalawa. Kumalaw ang mga labi ni Lilo, ngunit sa halip ng mga salita, umubo siya ng isang bibig ng dugo. Hindi na niya sinubukang magsalita muli, malamig na tumitig kay Pansin. Nang mapanood ang kanyang tugon, nagsisisi na umiling si Pansin, na nag-click sa kanyang dila, pagkalipas ng maraming taon, ganoon ka pa rin, napakatigas ng ulo. Hanggat ito ay isang bagay na napagpasyahan mo, hindi mo mababago ang iyong isip kahit na ano. Nadagdagan ng lamig sa mga mata ni Lilo, kahit na makuha mo ang katawan ko, hindi mo makukuha ang puso ko. Pati si Master at Xiaolong ay hindi ka patatawarin. Napabalikwa si Pansin sa walang habas na tawa sa sinabi nito, ganun ba? Sa ngayon, ang gusto ko lang ay ang katawan mo, hindi na mahalaga kung sino ang nasa puso mo. Sa ilang sandali, kapag nasiyahan na ako ng buo sa iyong katawan sa aking kasiyahan, ang kailangan ko lang gawin ay patayin ka at pagkatapos ay umakyat sa Divine World, ano ang magagawa ni Master o Huang Xiaolong sa akin? Higit pa rito, hindi man lang mahalaga ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili sa ngayon, ang buong Ghost Refining Sect ay naghahanap sa kanya ng mataas at mababa, sino ang nakakaalam kung saan siya nagtatago na parang pagong ngayon. Ang nanlilisik na mga punyal ni Lilo sa kanya, ikaw ay isang hayop na nakasuot ng balat ng tao. Masayang tumawa si Pansin sa sinabi ni Lilo, Mali. Mas masahol pa ako sa hayop. Pero gusto ko. Dahan-dahan siyang gumalaw patungo kay Lilo habang ang kanyang tingin ay tumawid sa bangin, ang bangin na ito ay may magandang tanawin, isang perpektong lugar para sa isang pagtatagpo sa kagubatan. Ang nagyayalong tingin ni Lilo ay tumitigas na nanlilisik kay Pansin, lumapit ka pa at papasabugan ko ang aking pagkadyos. Natigilan si Pansin saglit bago sumabog sa isa pang alon ng tawa, sa tingin mo may pagkakataon ka. Bakit hindi mo subukan at tingnan kung kaya mo? Sa kanyang mga salita, sinubukan ni Lilo na i-circulate ang kanyang God Force, ngunit halos agad na namutla ang kanyang mukha dahil natuklasan niya na hindi niya magawang magpalipat-lipat ng kahit anong God Force. Isang rosas na bulaklak ang lumitaw sa pagitan ng mga daliri ni Pansin bago niya ito inikat sa harap ng mga mata ni Lilo. Ito ay isang natatanging bulaklak na tinatawag na Soul Dispersing Blossom. Ang bango nito ay hindi nakakalason, ngunit ang taong naaamoy ang pabango nito ay hindi makakapag-ikot ng kanilang God Force. Siyempre, ang sitwasyong iyon ay hindi magtatagal, marahil 3 hanggang 4 na oras. Isang masamang tawa ang umalingaw mula kay Pansin habang sinasabi ito habang ang kanyang mga mata ay gumagala sa katawan ni Lilo, gayunpaman, 3 hanggang 4 na oras ay sapat na para magsaya ako. Iniisip si Lilo na hinuberen sa kanyang harapan, ang kanyang nakakaakit na mga kurba, ang pagnanasa sa kanyang mga mata ay tumindi at ang kanyang lakad ay bumilis. Kawakas, nagpakita si Lilo ng bakas ng gulat sa kanyang malamig na mga mata. Hindi sumagi sa isip niya na palihim na hahayaan ni Pansin na kumalat ang halimuyak ng dispersing soul blossom habang kausap siya nito, walang amoy at walang kulay, nahuhuli siya ng hindi niya namalayan, at ngayon, hindi niya maipalibot ang kanyang God Force. Sa sandaling iyon, nahulog si Lilo sa kawalan ng pag-asa, na parang gumuho ang mundo sa kanyang paningin. Walang kamalay-malay, ang mukha ni Huang Xiaolong ay lumitaw sa kanyang isipan, bigla siyang umasa na lilito ito sa kanyang harapan ngayon. Gayunpaman, sa loob-loob niya ay umiling siya sa sarili niyang pagnanasa. Tulad ng sinabi ni Pansin, ang Ghost Refining Sect ay bumabaliktad sa ilalim ng bawat bato na naghahanap kay Huang Xiaolong. Malamang kaysa sa hindi, matagal na niyang nilisan ang landas patungo sa impyerno. Nasa loob ng 5 metro ang Pansin mula sa Lilo.
Napansin ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, ang kanyang gulat at takot, isang masamang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, kahit na medyo birhen ka pa, hindi ako magiging banayad sa iyo. Itutulak ko hanggat kaya ko para malaman mo kung gaano kalakas ang iyong panganay na kuya. Nakalahad ang kanyang palad, hinayla si Lilo palapit sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang katawan ni Lilo na papalapit, bigla na lang, isang malamig na boses ang tumunog sa tenga ni Panzin, "Ganun ba?" Bago pa makapag-react si Panzin, kumalat ang puwersa mula sa kanyang kamay. Parehong natigilan sina Lilo at Panzin nang marinig ang boses na ito. Umangon si Joy sa mukha ni Lilo sa susunod na segundo, tinitigin ang pamilyar na matangkad na figure na sumasangga sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na, kahit na bumagsak ang langit, hindi niya kailangang mag-alala dahil ang taong nasa harapan niya ay magtataas ng langit. Isang pakiramdam ng katiwasayan na hindi kailanman nadama sa kanya, na naging sanhi ng paglangoy ng mga luha sa kanyang mga mata. Huwang, Huang Xiaolong. Ulalas ni Panzin, lahat ay naguguluhan, nakatingin sa itim na buhok na binata na biglang lumitaw sa pagitan nila ni Lilo nang hindi makapaniwala. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? Ang mga tingin ni Huang Xiaolong ay katulad ng pinakamayelo na glacier sa underworld, ang layunin ng pagpatay mula sa kanyang katawan na nagpapalamig sa hangin sa paligid. Ikaw. Napaatras si Panzin nang hindi namamalayan, napalunok ng may kaba bago siya tumawa ng malakas nang may maalala siya. "Huang Xiaolong, hindi ko inaasahan na nagtatago ka sa bangin na ito, ngunit muli, paano kung nandito ka?" Pinalot na ng halimuyak ng dispersing soul blossom na ito ang buong bangin. Katulad niya, hindi ka rin makakagamit ng kahit anong God Force. Humisi si Huang Xiaolong kay Panzin, hindi nababagabag. Ngumiti si Panzin na parang nanalo, "So, napansin mo na hindi ka maaaring gumamit ng kahit anong God Force. Huang Xiaolong, kahit gaano ka kalakas, hindi ka makakapantay sa akin kung wala ang iyong God Force." Yehe, now that I think of it, buti na lang andito ka, I'll use your woman right in front of your eyes. Paboran ko muna siya, kahit hindi mo pa nakikita si Lilo na nakahubad, di ba? Dapat magpasalamat ka sa akin, alam mo. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinaba ni Panzin ang kanyang kamao kay Huang Xiaolong, "Umalis ka na sa harapan ko." Pinanood ni Huang Xiaolong si Panzin na may malamig na mga mata, sabay suntok. Si Panzin na tumatawa ng malakas sa kasiyahan ay biglang namutla. Napabalikwas siya na parang sirang saranggola na humahampas sa pader ng bangin. Ang alikabok ay lumipad sa buong lugar habang ang mga bato at bato ay nahulog sa lupa. Noong una, nag-aalala si Lilo na hindi mailipat ni Huang Xiaolong ang kanyang God Force tulad ng kanyang sarili, ngunit sa panunood ng resultang ito, siya ay ganap na napanatag. Naalala na sinabi ni Panzin na siya ang babae ni Huang Xiaolong, bahagyang namula ang kanyang pisngi. Mabagal na naglakad si Huang Xiaolong patungo kay Panzin habang nagpupumiglas siya palabas mula sa isang tumpok ng mga bato. Nanliit ang kanyang mga mata sa takot na nakatingin kay Huang Xiaolong, paano? Hindi niya maisip kung bakit nagawang iikot ni Huang Xiaolong ang kanyang God Force. Ang totoo, kahit na ang dispersing soul blossom na iyon ay isang pambihirang bulaklak at ang simoy ng kakaibang walang amoy na halimuyak nito ay maaaring maging sanhi ng isang cultivator na hindi makapag-circulate ng kanilang God Force, ito ay kamag-anak. Kung tutuusin, ang pinag-condense ni Huang Xiaolong ay tatlong pinakamataas na Diyos. Ang maliit na dispersing soul blossom na ito ay hindi epektibo sa kanya. At muli, kahit na hindi gumamit ng anumang God Force, ang kanyang pisikal na lakas lamang ay sapat na upang patayin ang isang late 10th Order High God Realm Master. Hindi pa banggitin ang mid-10th Order High God Realm tulad ni Panzin. Huang Xiaolong ay gumawa ng isang grabbing gesture ng walang salita. Naramdaman ni Panzin ang kanyang sarili na hinihila ng hindi mapaglabanan na puwersa patungo kay Huang Xiaolong. Ang sumunod na nalaman niya ay ang matinding sakit na naglalakbay sa kanyang katawan. Si Huang Xiaolong ay nag-uukol ng oras, binasag ang kaliwang buto ng braso ni Panzin bawat seksyon.
Habang ginagawa iyon, pinadalhan din niya ang napakalamig na authority sa katawan ni Panzin, hindi nakakalimutang higpitin ang kanyang puwersa ng Diyos upang maiwasan itong pasabugan ang sarili. Umalangaw-ngaw sa bangin ang mga hilaw na sigaw na nakakadugo. Si Huang Xiaolong ay hindi natinag. Pagkatapos niyang gawin ang kaliwang braso ni Panzin, nagsimula siya sa kanang braso, pagkatapos ay sa kaliwang binti, kanang binti, pagkatapos sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Huang Xiaolong, mali ako, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin. Nagmakaawa at nagmamakaawa si Panzin sa pagitan ng mga hiyawan. Bilang tugon, diretsyong sinuntok ni Huang Xiaolong ang dibdib ni Panzin, nadurog sa kanyang puso, pagkatapos ay isa pang suntok, at isa pa, isa-isang nadurog ang kanyang mga laman loob. Pamuka at sumara ang bibig ni Lilo nang walang sinasabi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 968. Sa dagat ng impyerno. Matapos basagin ang mga buto at laman loob ni Panzin, patuloy na pinaulanan siya ni Huang Xiaolong ng mga suntok, bawat suntok ay nagpapadala ng mas malamig na authority sa kanyang duguan ng mukha. Napakunot ang mukha ni Panzin sa matinding sakit, ngunit ang mga suntok ni Huang Xiaolong ay nagpatuloy kahit na ang kanyang mukha ay naging hindi na makilala, isang pulp lamang ng duguan na karne, ngunit hindi pa rin niya intensyon na patayin si Panzin. Tinitik ni Huang Xiaolong ang kanyang mga daliri, tinawag ang isang maliit na apoy ng ausere na sumasayaw sa dulo ng kanyang hintuturo. Sa sadyang pagbagal, unti-unti, hinayaan ni Huang Xiaolong na sunugin ng apoy ang buong katawan ni Panzin. Kahuli, ang apoy ng ausere ay bumalot sa kaluluwa ni Panzin sa loob ng kanyang pagkadyos, dahan-dahan itong nilalamon tulad ng isang mangangaso na naglalaro ng pagkain nito. Matapos matiyak na natikman ni Panzin ang kahulugan ng mas mabuting patay kaysa buhay, sa wakas ay pinahintulutan siya ni Huang Xiaolong na mamatay. Malamig niyang tiningnan ang bangkay ni Panzin bago tumalikod para harapin si Lilo. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkaluwag habang masuyong tumingin sa kanya, paos ang boses, Lilo, okay ka lang. Ang marinig ang pamilyar na boses ni Huang Xiaolong na tumatawag sa kanyang pangalan ay humatak sa kanyang puso. Mabilis siyang umiling at sinabing, ayos lang ako, ngunit kung hindi dahil sa iyo sa pagkakataong ito, natatakot ako. Maaaring isipin ng isang tao ang pagtatapos ng walang karagdagang mga salita. Namumula ang mukha ni Lilo sa pag-iisip lamang nito. Biglang humakbang pasulong si Huang Xiaolong, ang mga braso nito ay umikot sa kanya at hinayla siya sa isang mahigpit na yakap, mamulong sa kanyang buhok, Lure, hindi ko hahayaang iwan mo ako sa pagkakataong ito. Nakatutubo, gusto niyang itulak si Huang Xiaolong palayo, ngunit nang marinig ang mga salita nito, isang mainit na pakiramdam ang namulaklak sa kanyang puso at ang kanyang mga aksyon ay tumigil sa kalagitnaan, na nagpapahintulot sa mga braso ni Huang Xiaolong na pumulupot sa kanya. Sa una, ayos lang si Lilo, ngunit habang tumatagal, mas nababatid niya ang panlalaking pabango na nalanghap niya at ang malalakas na braso nito sa kanya. Naramdaman ni Lilo ang init na damaloy sa kanyang mukha at katawan, at nanginginig ng hindi komportable. Katulad na damdamin ang nangyayari kay Huang Xiaolong. Nilalanghap ang mahinang amoy ng katawan ni Lilo, dinadama ang malambot na katawan nito sa kanyang mga bisig, mahirap na hindi maramdaman ang pagpukaw ng pagnanasa. Ang maliit na lalaki, sa ibaba ay pinalaki ang malikot nitong ulo. Nanigas si Lilo na parang alam na niya kung ano iyon nang maramdaman niyang may matigas na bagay na tumusok sa kanyang pusod. Namula ang mukha niya na parang hinog na mansanas. Mabilis siyang kumala sa mga braso ni Huang Xiaolong at naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Naging awkward ang atmosphere out of nowhere. Ikaw, bakit ka nandito sa landas patungo sa impyerno? Si Huang Xiaolong ang nagkusa na magsalita, sinusubukang basagin ang awkward na kapaligiran. Pumunta ako dito para hanapin ang yin yang godly water. Matapat na sagot ni Lilo. Yin yang godly water. Hindi alam ni Huang Xiaolong kung ano ang gagawin dito. Tumango si Lilo,
medyo espesyal ang Godhead na nakondensed ko, tanging ang yin yang godly water lang ang makakatulong na mapanatili ang balanse ng yin at yang sa loob ng aking Godhead. Hindi nagtanong si Huang Xiaolong kung ano ang espesyal sa kanyang pagka-Diyos, sa halip, tinanong niya, kung gayon, nahanap mo ba ang yin yang godly water? Umiling si Lilu, hindi, ngunit natuklasan ko na ito ay nasa dagat ng impyerno. Ang dagat ng impyerno. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na mapangiti, nagkataon lang, doon ko balak pumunta, pwede tayong magsama. Mula sa mga alaala ng Infernal Ghost Messenger, nalaman ni Huang Xiaolong na ang sinaunang Devil King's Palace ay matatagpuan sa kailaliman ng Sea of Hell. Ang pagdaragdag ng mga kayamanan mula sa Devil King Palace sa ibabaw ng kanyang kasalukuyang lakas ay talagang gagawin siyang walang talo sa mababang kaharian. Bagamat maaari na niyang talunin ang Ghost Refine ng Sect Master, si Huang Xiaolong ay walang daang porsyentong kumpiyansa na papatayin siya. Nag-alinlangan si Lilo, iyon. Ems, tapos nagkaayos na. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Sa pagpapasya sa usapin, hindi pinayagan ni Huang Xiaolong ang karagdagang pagtutol mula kay Lilo. Hinawakan niya ang kamay niya at parehong lumipad palayo sa bangin. Ang paghawak sa kanyang kamay ni Huang Xiaolong ay hindi pamilyar kay Lilo. Gusto niyang hilahin ang kanyang kamay, ngunit mahigpit ang pagkakahawak ni Huang Xiaolong nang hindi siya nasaktan. Nako, sumuko na siya. Pagkatapos umalis sa bangin, tinasa ni Huang Xiaolong ang direksyon, pagkatapos ay lumipad patungo sa Blood Rain Valley kasama si Lilo. Doon siya at ang Ascending Moon Old Man ay nagkasundo na magpulong. Pagkalipas ng 2 araw, nang marating ni Huang Xiaolong ang Blood Rain Valley, napanatag siya ng makitang hindi nasaktan ang matanda at ang Spiriting Demon Gates Patriarch. Gayunpaman, ang matanda ay naging kapansin-pansing nag-react nang makita niya si Lilo, na bahagyang nagrereklamo sa kanyang disipulo. Nagtataka ako kung bakit hindi pa rin nagpapakita ang iyong anak para kunin ang iyong guro pagkatapos ng napakatagal na panahon. Kaya naghahabol ka ng mga palda, nakakahanap ng isang mahusay na kagandahan sa ganyan, hindi nakakagulat. Sanay na si Huang Xiaolong sa mga kalokohan ng Ascending Moon Old Man, madalas na hindi pinapansin ang matanda. Si Lilu, sa kabilang banda, ay mukhang medyo napahiya, ngunit sa pagsunod sa halimbawa ni Huang Xiaolong, binati niya ang Ascending Moon Old Man bilang master sa kanyang malambot na boses. Ang kulubot na mukha ng matanda ay nahati sa isang malaking ngiti, good, good, good. Ito ang unang pagkakataon na magkikita tayo at walang maraming magagandang bagay na maibibigay sa iyo si Master. Ang manual ng alchemy na ito ay ang panghabang buhay kong insight sa paggawa ng tableta, ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Ang Ascending Moon Old Man ay naglabas ng isang libro na gawa sa hindi kilalang mga materyales. Gusto ni Lilu na tumanggi, gayunpaman, pagkatapos makitang tumango si Huang Xiaolong, tinanggap niya ito at nagpasalamat sa Ascending Moon Old Man. Matanda, gusto naming pumunta sa dagat ng impyerno, sumama ka rin sa amin. Nagsalita si Huang Xiaolong, pagkatapos ng lahat, hindi ligtas para sa kanyang guro na manatili sa Blood Rain Valley. Gayunpaman, hindi siya magiging komportable kung ang matanda ay umalis ng mag-isa sa Path to Hell dahil may kasalukuyang mga Ghost Refine ng Sect Masters na naghahanap sa kanya kahit saan. Alam din ng Ascending Moon Old Man ang puntong ito, kaya tumango siya, pumayag na sumama kay Huang Xiaolong sa dagat ng impyerno. Makalipas ang ilang sandali, 4 na figure ang lumipad palayo sa Blood Rain Valley. Habang nasa daan, nagtanong si Huang Xiaolong tungkol sa sitwasyon ng sekta mula sa Spiriting Demon Gates Patriarch. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Huang Xiaolong nang marinig niya na iilan lamang sa mga tao ang nakatakas mula sa kalamidad, lahat ng ilang daang libo ng Spiriting Demon Gates ay pinatay. Sa kabila ng kanyang galit, sa kaibuturan, naunawaan ni Huang Xiaolong na hindi ito maaaring makatulong. Batay sa dati niyang lakas, wala siyang kapangyarihang pigilan ang Ghost Refine ng Sect. Habang ang kanilang grupo ay patungo sa dagat ng impyerno, sa loob ng pangunahing bulwagan ng punong tanggapan ng Ghost Refine ng Sect, ang Sect Master ay umuungal sa galit sa nanginginig na mga master sa ibaba, walang kwentang basura. Lahat kayo. Lumipas ang kalahating taon, ngunit hindi mo mahanap ang isang tao.
ipagpatuloy ang paghahanap. Kung hindi mo pa rin mahanap si Huang Xiaolong sa loob ng isang buwan, lahat kayo ay ililibing kasama ng batang Panginoon. Lalong tumindi ang panginginig ng mga masters ng Ghost Refinance Sect. Tech Master, tawag ng isa sa Ghost Refinance Sect Grand Elder, maingat na humakbang pasulong. Magsalita ka. Ang Ghost Refinance Sect Master ay biglang sumigaw. Ang mga nasasakupan na ito ay nangahas mag-isip. Kung ang Huang Xiaolong na iyon ay may Devil Bead, maaari ba siyang pumunta sa Devil King Palace? Mabilis na binigkas ng Grand Elder ang kanyang mga iniisip. Ang palasyo ng hari ng Diablo ng dagat ng impyerno. Nagliwanag ang mga mata ng Ghost Refinance Sect Master, nagpakawala ng malakas na tawa, hindi ko talaga naisip ito. Talagang tama ka, malamang na pumunta si Huang Xiaolong sa dagat ng impyerno. Pagkatapos ay inutusan niya ang lahat ng mga master ng Ghost Refinance Sect na ipagpatuloy ang paghahanap kay Huang Xiaolong samantalang siya ay patungo sa Sea of Hell. Sa sandaling matapos siyang magbigay ng utos, nakalabas na siya sa Ghost Refinance City sa isang kisap mata. Makalipas ang kalahating buwan, narating ng 4 na grupo ni Huang Xiaolong ang baybayin ng Sea of Hell. Ang tubig sa dagat sa harap nila ay napakaasol na nagbigay ng pakiramdam ng pagiging makamundong iba, isang nakakatakot na pagkabalisa. Ito ang dagat ng impyerno. Ang simoy ng hangin dito ay nagdala ng mahinang amoy ng dugo, at ang mahinang sigaw ay maririnig na tumataas baba kasunod ng umaalon na mga alon. Let us go. Remember to follow me closely. Sabi ni Huang Xiaolong sa 3 pang kasama niya habang dinadala niya sila sa Sea of Hell. Ilang sandali lang ang lumipas matapos ang grupo ni Huang Xiaolong ay pumasok sa dagat nang ang isang higanteng itim na anino ay nahati sa ibabaw ng tubig mula sa ibaba, na lumundag sa langit. Pamukha ang mabangis nitong bibig para lumunin ang 4 na tao. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 969. Muyishi at ang Bodhisattva Faction Lord. Ang pag-atake sa 4 na grupo ni Huang Xiaolong ay isa sa maraming aquatic ghost beast sa Sea of Hell. Ang mga aquatic ghost creature na ito ay sumisipsip ng Path to Hell's Ghost Chi at ng Sea of Hell na espiritual na enerhiya upang linangin, na nagresulta sa kanilang dakilang kapangyarihan. Dapat ding banggitin ang katotohanan na ang bilis ng kanilang pagpapagaling ay nakakagulat sa loob ng dagat ng impyerno, at sa gayon, napakahirap silang patayin. Gayunpaman, ang higanteng ghost beast na ito nakahawig ng isang octopus ay may lakas lamang ng mid-7th order High God Realm Cultivator. Hindi na kailangan pang gumalaw ni Huang Xiaolong, ang higanteng octopus na iyon ay pinatalsik mula sa tubig ng Spiriting Demon Gates Patriarch sa isang hampas ng palad. Namumulaklak ang malabughaw itim na dugo ng hayop sa tubig dagat sa ibaba. Nagpatuloy ang 4 sa unahan. Nang marating nila ang mas malalim na rehiyon, mas malakas ang mga ghost beast na kanilang nadatnan na umabot sa punto kahit na ang peak late 9th order High God Realm Spiriting Demon Gates Patriarch ay nahihirapan sa pakikitungo sa mga ghost beast na ito. Makalipas ang kalahating araw, casual na itinuro ni Huang Xiaolong ang hangin, na nagpaputok ng isang hibla ng enerhiya sa ulo ng isang peak na ghost beast ng late 9th order High God Realm, pagkatapos ay tumingin sa madilim na kalangitan. Nang magpasya siyang magpahinga sa gabi, dinala niya ang 3 pang tao sa isang isla na gawa sa buhangin na hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Gabi ay ang mga ghost beast na ito ay pinakaaktibo. Isinasaalang-alang ang kaligtasan ni Lilo at ng iba pa, nagpasya si Huang Xiaolong na magpahinga sa gabi at maglakbay lamang sa araw. Makalipas ang ilang minuto, lumapag na ang 4 na tao. Ang desyerto na isla ay humigit kumulang 1,000 li mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo, na may ilang maliliit na taluktok. Tanging mga patay na sanga at mga gumuhong buho ang makikita sa paligid, isang iniwang isla na natatakpan ng hangin ng kamatayan. Ipinakalat ni Huang Xiaolong ang kanyang banal na kahulugan sa buong isla, pagkatapos ay pangunahan ang iba pababa. Naka-cross-legged ang lahat sa lupa. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang palad at ilang tuyong sanga na malapit sa kanya ay lumipad patungo sa kanya, na maayos na nakaayos sa lupa.
Sa isang tapik ng kanyang daliri, sinindihan ng Fire Element God Force ang tumpok ng mga sanga. Agad na nabawasan ng mainit na liwanag ang dilim sa paligid. Sa kabila ng pag-alam na ang liwanag ay magdadala sa mga kalapit na Ghost Beast, si Huang Xiaolong ay may tiwala sa kanyang lakas at hindi inilagay sa puso ang bagay na ito. Umupo si Lilu sa tabi niya habang ang Ascending Moon Old Man at ang Spiriting Demon Gates Patriarch ay nakaupo sa tapat nila. Si Huang Xiaolong ay naglabas ng 10 pitchel ng Celestial Blossom Wine mula sa kanyang special ring. Celestial Blossom Wine. Nagliwanag ang maliliit na mata ng Ascending Moon Old Man nang makita niya si Huang Xiaolong na inilabas ang 10 pitchel ng alak. Hindi na nagulat si Huang Xiaolong na mabigkas ng matanda ang pangalan ng alak sa isang iglap. Inihagis niya ang isang pitchel patungo sa kanya nang walang sabi-sabi. Ang matandang lalaki ay hindi na makapaghintay ng isang segundo, agad na tinanggal ang takip na naging sanhi ng paglabas ng nakakaakit na aroma. Ibinalik ng matanda ang kanyang ulo, matako na uminom ng ilang malalaking lagok ng alak. Malakas na sinampal ang kanyang mga labi, sumigaw siya, masarap na alak ah. Nagtawanan ng iba na nakatingin sa kanya. Nakatitig sa mapang akit ng ngiti ni Lilo, nagtanong si Huang Xiaolong, gusto mo bang tikman? Umiling si Lilo, kalimutan mo na ito. Tayang masarap lang ang alak pero walang karne. Ang Ascending Moon Old Man ay humagulgol, pinunasan ang mga sulok ng kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Humisi si Huang Xiaolong, malapit na. Bumagsak na ang kanyang boses ng may kakaibang dagindong na nagmula sa isang ghost beast na lumusob sa desyerto na isla kung saan naroon ang grupo ni Huang Xiaolong. Ang halimaw na ito ay talagang isang maagang 10th Order High God Realm Water Ape na mahigit 20 zang ang taas. Nang lumapag ito, yumanig ang buong isla. Bago pa magawa ng Water Ape ang anumang bagay, nagpadala si Huang Xiaolong ng Soul Force Sword, na sinira ang kaluluwa ng Water Ape sa isang kisap mata. Isang espada ang lumitaw sa kanyang kamay pagkatapos, na madaling hiniwa ang Water Ape sa ilang libong piraso na maayos na nahulog sa harap nila, na nakatambak. Ngayon lang naintindihan ng Ascending Moon Old Man kung ano ang ibig sabihin kanina ni Huang Xiaolong. Munting Huang Brat, sigurado ka bang nakakain ng karne ng Water Ape na ito? Narinig ko na ang laman ng mga multo ay lubhang nakakalason. Nagdududang tanong ng matanda. Bahagyang ngumiti si Huang Xiaolong, kumain ng madali, walang dapat ipag-alala. Pagkatapos ng kanyang Fire Element God Force na inihaw ang karne na ito, anumang lason ang nasa loob ay masusunog. Tinuhag ni Huang Xiaolong ang ilang piraso ng karne ng tiyan ng Water Ape at inilagay ito sa apoy. Sa lalong madaling panahon, isang ketikam-takam na aroma ang tumagos sa hangin. Masarap. Masayang bulalas ng Ascending Moon Old Man pagkatapos maingat na kumagat ng karne, ang iba ay halos naloko niya. Makahulugang ngumiti si Huang Xiaolong, malaki ang tiwala niya sa kanyang kakayahan sa pag-ihaw. Pagkatapos ay tinanggal niya ang isang piraso ng karne mula sa tuhog at ibinigay ito kay Lilo. Sumilip si Lilo sa Ascending Moon Old Man na literal na humihinga ng mga piraso ng karne, pagkatapos ay tumingin sa may kintab at mabangong piraso ng karne na inaalok sa kanya ni Huang Xiaolong. Tahimik niyang tinanggap at kumagit. Agad na kumikinang ang maganda niyang mga mata, hindi napigilan ng kanyang malambot na bibig. Habang pinapanood ito, si Huang Xiaolong ay nagpakawala ng maliit na tawa. Natural, kahit kumakain, maganda si Lilo. Lalo na ang paraan ng pagbukas at pagsara ng kanyang matingkad na cherry red na labi na nagsilang ng pagnanais na umakyat at kumagat. Pagkatapos ng ilang piraso ng inihaw na karne, mahinang sinampal ng matanda ang kanyang nakaumbok na tiyan na may hitsura ng napakalaking kasiyahan. Munting Huang Brat, saan ka natutong mag-ihaw ng karne? Saan siya natuto? Hindi maiwasan ni Huang Xiaolong na alalahanin ang Earth sa kanyang nakaraang buhay. Para sa kanya, ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay sa Earth ay parang salamin na natatakpan ng alikabok. Minsan, iniisip niya kung magkakaroon ba siya ng pagkakataong makabalik sa Earth. Logically speaking, bagamat hindi ang universe na iyon ang tinitirhan niya ngayon, naniniwala siyang may posibilidad kung gusto niyang bumalik. Siyempre, iyon ay sa hinaharap.
Ito ay isang imposibleng gawa sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, kahit isang makalangit na Diyos ay walang ganoong kakayahan. Habang pinapanood si Huang Xiaolong na tumahimik, mukhang malungkot, hindi na itinuloy ng matanda ang tanong, sa halip ay binago ang usapan, hindi ba't sinabi ng lahat na sa daang patungo sa kalaliman ng impyerno, mayroong 3 milyong taong gulang at 4 milyong taong gulang na halamang gamot na halamang gamot. Mayroon pa ngang ilang mga halamang gamot na umabot na sa 10 milyong taong gulang, ngunit tingnan mo kami, wala man lang kaming nakitang ligaw na damo sa paligid. Natawa si Huang Xiaolong na nakikinig sa kanyang mga salita, kahit na mayroon, pagkatapos ng maraming taon, sila ay pinili ng Ghost Refinang Sect at iba pang mga sekta sa Path to Hell. Gayunpaman, dapat mayroong maraming mga halamang gamot sa malalim na dulo ng dagat ng impyerno. Kalimutan mo na yan. Umiling ang matanda. Ang napakalamig na malamig na chi sa ilalim ng Sea of Hell ay napakalaki, kahit na ang isang Peak Plate 10th Order High God Realm Master ay magdadalawang isip bago bumaba. Sa susunod na umaga, madilim pa rin ang kalangitan nang umalis ang grupo ni Huang Xiaolong mula sa desyerto na isla. Ang Yinyang Godly Water na hinahanap ni Lilo ay matatagpuan sa isa pang isla na tinatawag na Yinyang Ghost Valley. Batay sa bilis ng kanilang grupo, makakarating sila sa isla sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Pagkalipas ng 5 araw, natatanaw na nila ang isla ng Yinyang Ghost Valley mula sa malayo. Habang papalapit silang 4 sa isla, isang pagsabog ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ang nagmula sa unahan. Ang Devil Chi ay pumailang lang sa langit. Bukod sa pagkakaroon ng Devil Chi, mayroon ding Buddhism energy na nagdadala ng liwanag sa 100,000 li ng dagat. Malinaw, may mga master na nakikipaglaban sa unahan, at ang kanilang lakas ay mas mataas kaysa sa Ghost Refinang Sect Master. Yehe, Bodhisattva Faction Lord, mukhang nauuna ang reputasyon ng iyong Earth Store na Bodhisattva Art sa aktwal na bagay. Ngayon ang 10 milyong taong gulang na Yinyang Divine Flower na ito ay babalik kasama ko, Muishi. Sa oras na ito, isang mapagmataas na boses ang nakarating sa grupo ni Huang Xiaolong. Nagulat silang 4, ang mga taong nakikipaglaban sa unahan ay naroon ang ninuno ng sinaunang Devil Clan na si Muishi, at ang Bodhisattva Faction Lord. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 970. Ikaw lang ang taong gusto kong patayin. Kung paanong ang grupo ni Huang Xiaolong ay natulala matapos tumakbo sa labanan sa pagitan ni Mo Yishi at ng Bodhisattva Faction Lord, isang hindi inaasahang pagbabago ng enerhiya ang dumaan sa kanilang direksyon. Si Lilu, ang Ascending Moon Old Man, at si Fan Yuxiao ay nanlamig sa gulat. Mabilis na inilabas ni Huang Xiaolong ang kanyang palad at ang nakakatakot na alon ng enerhiya ay huminto sa himpapawid, pagkatapos ay nagkawatak-watek na parang mga bula. Ang Ancient Devil Clan ancestor Mo Yishi ay hindi napigilan na bahagyang magulat. Sa sumunod na segundo, mabilis siyang nagpakita sa harap ng grupo ni Huang Xiaolong. Early Ninth Order High God Realm. Sa isang sulyap nakita ni Mo Yishi ang cultivation realm ni Huang Xiaolong, at idinagdag, nakakayanan mo talaga ang shockwave mula sa ating labanan, hindi nakakagulat na maabot mo ang rehiyong ito. Kahit na ang itim na buhok na binata sa kanyang harapan ay maaaring iwaksi ang shockwave mula sa kanyang pakikipaglaban sa Bodhisattva Faction Lord, hindi talaga ito pinansin ni Mo Yishi sa kabila ng bahagyang pagkagulat. Ang tingin ni Mo Yishi ay dumaan sa 3 pang tao sa grupo ng itim na buhok na binata, isang ideya ang kumikislap sa kanyang isipan. Pagkatapos ay bumaling siya sa Bodhisattva Faction Lord, at sinabing, Gezing, mahirap matukoy ang kahihinatnan kahit na maglaban tayong dalawa ng ilang araw ng sunod-sunod. Paano ba naman ito, sabay-sabay nating gagamitin itong 4 na tao bilang target, kung sino ang pumatay sa 4 na taong ito, o kung sino ang pinakamaraming pumatay, siya ang mananalo. Mapupunta sa kanya ang 10 milyong taong gulang na Yinyang Divine Flower na iyon. Sabi ni Mo Yishi, itinuro ang 4 na grupo ni Huang Xiaolong. Pinlano niyang gamitin ang kanilang grupo upang matukoy ang labanan sa pagitan niya at ng Bodhisattva Faction Lord.
Maliwanag sa mga mata ni Moishi, ang apat na ito ay mga hamak na langgam na kaya niyang patayin ayon sa gusto niya, walang kapangyarihang labanan. Ang Bodhisattva Faction Lord ay tumingin sa grupo ni Huang Xiaolong at umiling, hindi sumasang-ayon, Amataba, ang langit ay mabait sa lahat ng nabubuhay na nilalang, dapat tayong lumipat sa ibang paraan. Napangiti ng masama si Moishi, huwag mong ibigay sa akin ang iyong kalokohan na ang langit ay mabait sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Might makes right, iyon ang walang hanggang pamumuno ng mundong ito na hindi magbabago. Ayaw mo silang patayin. Sige, gagawin ko. Akin ang 10 milyong taong gulang na yin yang divine flower na iyon. Bago pa man tumunog ang kanyang huling pantig, sumuntok si Moishi sa direksyon ni Huang Xiaolong. Ang kamao ng Devil King. Kumalaw si Devil Chi, na bumubuo ng isang higanting anino ng isang hari ng Diablo na nagkulimlim sa kalangitan. Isang kapaligiran ng hindi mapigil na pagpatay at pagpatay ang bumalot sa bawat pulgada ng lupa. Noong nakaraan, ang Devil Clan na si Patriarch Moding Tian ay nagsagawa din ng Devil King's Feast na ito upang salakayin si Huang Xiaolong. Gayunpaman, kung ikukumpara ang dalawa, si Moding Tian ay higit sa 100 beses na mas mahina. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tawa ni Moishi, Gezing, gusto kong makita kung paano mo ililigtas ang apat na ito. Bagamat ang lakas ng Bodhisattva Faction Lord ay kapantay niya, naniwala si Moishi na hindi siya aabot sa oras upang iligtas ang mga taong ito. Hindi pa banggitin ang katotohanan na hindi inaasahan ng Bodhisattva Faction Lord na biglang aatake si Moishi, at sa katunayan, huli na ang lahat kahit na gusto niya itong harangan. Tulad ng iniisip ni Moishi at ng Bodhisattva Faction Lord na ang apat na tao ay karne sa isang chopping board, isang malamig na horror ang tumunog sa kanilang mga tainga. Sa sumunod na segundo, isang higanteng gininto ang palad ang nakitang bumulaga. Ang walang hanggan na enerhiya ng Budismo ay bumalot sa langit at lupa na lumikha ng mahinang dagandong na yumanig sa nakapalibot na kalawakan. Ang anino ng hari ng Diablo ay napunit sa dalawa. Ang nakangiting ekspresyon ni Moishi ay napalitan ng alarma at pagkataranta. Nag-react ang katawan niya, gustong umiwas, pero huli na ang lahat. Kinuha niya ang buong puwersa ng gininto ang pag-atake ng palad at natomba na lumilipad sa kabilang direksyon, bumulusok sa dagat ng impyerno sa ibaba. Ang tubig dagat ay tumalsik ng 1,000 zang sa taas, ang mga alon ay kumulo at umikot ng marahas. Ang Bodhisattva Faction na si Lord Gezing ay nakatayong natulala sa kinaroroonan niya, pagkatapos ay may katangahang tumingin sa lugar kung saan lumubog si Moishi sa dagat. Matapos ang tila kalahating araw, biglang bumalik si Gezing kay Huang Xiaolong na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Paano ito naging posible? Itong itim na buhok na binata, paano niya kayang taglayin ang gayong dalisay at walang hanggan na enerhiya ng Budismo? Ang lakas ng Budismo ng binata ay 2 beses na kasing dalisay ng sa kanya. Hindi, 10 beses kasing dalisay. Isa pa, ang itim na buhok na binata na ito ay malinaw na isa lamang sa unang bahagi ng Ninth Order High God Realm Cultivator, ngunit ang kanyang lakas, paano kaya ito? Habang sinusubukan ng Bodhisattva Faction Lord na hulaan ang pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong, si Moishi na nataman sa dagat ay nahati ang tubig at lumipad sa himpapawid. Siya rin ay nakatingin kay Huang Xiaolong nang hindi makapaniwala. Sino ka? Umuungol si Moishi sa galit. Hindi niya talaga mawari. Sa Path to Hell, maliban sa Ghost Refine ng Sect Master, sino pa ang maaaring magkaroon ng ganoong lakas? Si Huang Xiaolong ay tahasang sumagot, Huang Xiaolong. Natarante si Moishi, Huang Xiaolong. Si Moishi ay nanatili sa loob ng dagat ng impyerno sa huling daan-daang taon, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari sa labas. Natural, hindi niya narinig ang tungkol kay Huang Xiaolong. Ang Bodhisattva Faction Lord, gayunpaman, ay napabulalas sa pagkabigla, ikaw ang bagong Union Chief ng Alchemist Grandmaster Union, Huang Xiaolong. Si Moishi ay literal na isang ermitanyo, na nanatili sa dagat ng impyerno sa nakalipas na ilang daang taon, maliwanag na wala siyang alam tungkol kay Huang Xiaolong, ngunit para kay Gezing, ang pangalang ito ay hindi nakilala sa kanya.
Bagamat ang Bodhisattva faction ay isang nakatagong sekta, ang matunog na mga gawa ni Huang Xiaolong, mula sa pagdaan sa ikalabindalawang palapag ng Helian Tower na wala pang nagawa upang manalo sa unang pwesto ng Alchemist Grandmaster Grand Competition, pati na rin ang pag-clear sa ikalimang seksyon ng Sacred Dan Templuhang pagsubok ay matagal nang kumalat sa hindi mabilang na mga kalawakan. Natural na alam ng Bodhisattva faction ang tungkol sa kanya. Ano? Ang bagong Union Chief ng Alchemist Grandmaster Union. Tumikip ang mukha ni Mo Yishi nang marinig ang bulalas ni Gezing. Ang posisyon ng Union Chief ay walang laman ng higit sa 1,000,000 taon, ngunit ang itim na buhok na binata ay ang bagong Union Chief. Patunay kaya iyon ang kanyang lakas. Ang mga mata ni Mo Yishi ay kumikislap habang tumatakbo ang kanyang isip, pinipigilan ang pagtataka at galit sa kanyang puso. Pagkatapos ay binigyan niya ng matamis na ngiti si Huang Xiaolong, haha, kaya ang batang kapatid na ito ay ang bagong Alchemist Grandmaster Union Chief, ang insidente noon ay hindi pagkakaunawaan lamang. Nandito rin ba ang batang kapatid para sa 10,000,000 taong gulang na Yin Yang Divine Flower? Dahil ganoon nga, bibigay na ako. Pagkasabi noon, tumalikod si Mo Yishi, naghahanda ng umalis. Nakatalikod na siya pero may hamarang sa daraanan niya. Sino kaya ito kundi si Huang Xiaolong? Malamig siyang tumingin kay Mo Yishi, nagsasalita sa naguguluhan na tono, sinabi ko bang maaari kang umalis? Ang ngiti ni Mo Yishi ay nawala ng mas mabilis kaysa sa nangyari, nanunuya na may disguise na panghahamak na nakatingin kay Huang Xiaolong, ano ang kahulugan nito? Maaari akong umalis kung gusto ko at pumunta kung saan ko gusto. Kahit na narito ang Ghost Refine ng Sect Master mismo, hindi pa rin niya ako mapipigilan. Sa tingin mo matatakot lang ako sa iyo dahil ikaw ang Alchemist Grandmaster Union Chief. Isa pa, ako ang ninuno ng Ancient Devil Clan, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, mas mabuti ang gagawin mo. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, inihagis ni Huang Xiaolong ang isang Great Void Divine Fist sa kanya, na nagpakawala kay Mo Yishi na kaiya-hiya sa hangin. Ikaw. Napasigaw si Mo Yishi sa galit nang mabawi niya ang kanyang balanse, umaagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ang ninuno ng Ancient Devil Clan. Si Huang Xiaolong ay mukhang hiwalay at malamig, ikaw lang ang taong gusto kong patayin. Pagkatapos ay isinara niya ang distansya sa pagitan nila sa isang kisap mata, ang kanyang kamao ay tumama kay Mo Yishi sa pangalawang pagkakataon. Sa di kalayuan, ang Bodhisattva faction lord sa loob ay umiling habang pinapanood ito, ang kanyang tingin ay may bakas ng awa nang bumagsak ito kay Mo Yishi. Mukhang hindi pa rin alam ni Mo Yishi na ang Ancient Devil Clan ay sumuko na kay Huang Xiaolong. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw mula sa lugar kung saan nag-aaway sina Huang Xiaolong at Mo Yishi habang si Mo Yishi ay muling pinalipad sa pamamagitan ng isang suntok na hamahampas ng malakas sa isang isla ilang libong liang layo na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong isla bilang protesta. Makalipas ang ilang sandali, malungkot na nagpumigla si Mo Yishi sa kanyang mga paa. Sa isa pang pagkurap, dumating si Huang Xiaolong sa harap ni Mo Yishi na nakaabot ang palad, hinayla siya palapit. Huang Xiaolong, hindi mo ako mapapatay. Malungkot na nabaluktot ang mukha ni Mo Yishi, matagumpay kong nalinang ang sinaunang Devil King body. Sa mababang kaharian na ito, walang makakapatay sa akin. Kasama ka. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.